Isang pulubi na palamunin lamang ng kumpanya ang babaeng yan, Victor. Hindi ko nga alam kung bakit hinayaan ni Leonardo na makapasok dito ang ganyang uri ng mababang klase ng basura. Ang boses na iyon ni Clarissa ay dahan-dahang gumapang sa malamig na hangin ng pasilyo, tila isang patalim na walang awang humiwa sa katahimikan ng umaga. Sa labas ng pinto ng opisina, nakatayo si Isabela. Ang kanyang mga kamay na may mga gas-gas at paltos mula sa magdamag na pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng isang simpleng lalagyan ng pagkain na gawa sa bakal. Sa loob niyon ay ang mainit pang sabaw na maingat niyang niluto bago sumikat ang araw. Umaasang maihahatid niya ito sa ospital bago magsimula ang kanyang mahabang shift sa trabaho. Ngunit ngayon, ang init ng sabaw na hawak niya ay tila walang lakas laban sa lamig na unti-unting lumalapit sa kanyang buong katawan. Nanigas ang kanyang mga paa sa tapat ng makintab na sahig ng Buena Vista Holdings, habang ang bawat salitang lumalabas sa silid ay tila mga batong ipinapukpok sa kanyang natitirang danggal. Naramdaman ni Isabela ang marahang pagyanig ng kanyang sariling dibdib. Ang kanyang hininga ay nagbuhol sa kanyang lalamunan, tuyot at masakit. Tila bawat singhap niya ay may kasamang bubog. Ang marangyang amoy ng mamahaling pabango ni Clarissa na humahalo sa amoy ng bago at mamahaling carpet ng opisina ay tila sumasakal sa kanya, pinapaalala sa kanya kung gaano siya kalayo sa mundong kanyang tinatapakan. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya gumawa ng anumang ingay. Ang pinakamamalalim na sugat ay ang mga sugat na walang kakayahang lumika ng tunog. Pinili niyang iatras ang kanyang kanang paa, dahan-dahan, pilit na inilalayo ang sarili sa pinto na tila ba ang pag-alis ay makakapagpabawas sa tindi ng kanyang narinig. Bakit nga ba napakabangis ng mundong ito sa mga taong walang ibang hangad, kundi ang mabuhay ng may kaunting dangal upang may maisalba silang mahal sa buhay? Bumukas ang pinto. Ang marahang tunog ng pagpihit ng tansong hawakan ng pinto ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumabas si Clarissa, suot ang kanyang pulang-pulang damit na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Kasunod si Victor na may nakasabit na mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. Huminto ang dalawa nang makita si Isabela na nakatayo sa gilid ng pader. Tila isang anino na pilit na nagtatago sa liwanag ng umaga. Tingnan mo nga naman, narito pala ang ating dakilang tagapagligtas ng mga dokumento. Bakit ganyan ang hitsura mo, Isabela? Para kang galing sa isang mahabang lamay. At ano yung hawak mo? Basura ba yan na balak mong iwanan sa malinis na opisina ko? Sumulyap si Clarissa sa baka na lalagyan ng pagkain na hawak ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pandiri. Tila ba ang paghawak ni Isabela sa bagay na yon ay isang krimen sa loob ng kanyang magandang gusali. Ma'am Clarissa, magpapasa lang po sana ako ng ulat ng pananalapi para sa linggong ito. At para naman po rito, pagkain po ito ng aking ina na nasa ospital. Pilit na pinatigas ni Isabela ang kanyang boses. Ngunit ang banayad na pang-inginig ng kanyang mga labi ay hindi niya naitago. Alam niya ang kanyang posisyon. Alam niyang siya ay isang maliit na dumi lamang sa ilalim ng mga paa ng mga taong ito. Ngunit ang pagbanggit sa kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas upang magsalita. Ulat? O baka naman sinusubukan mo na namang kumuha ng mga impormasyon na hindi para sa'yo? Victor, tingnan mo nga ang basurang ito. Akala mo naman kung sinong importanteng tao kung umasta? Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, iniyangat ni Clarissa ang kanyang kamay at marahas na tinabig ang hawak na bakal na lalagyan ni Isabela. Ang pagtama ng bakal na lalagyan sa makintab na sahig ay lumikha ng isang matalim at nakabibinging ingay na bumasag sa katahimikan ng buong pasilyo ng palapag. Ang mainit na sabaw na niluto ni Isabela ng may buong pagmamahal at pag-asa ay dahan-dahang kumalat sa malinis na carpet, sumisira sa mamahaling hibla ng tela. Kasabay ng pagtapon ng sabaw, ay ang tila pagkaubos din ng huling patak ng lakas ni Isabela. Ay, sorry. Nabitawan ko ba?
O sadyang napakadulas lang talaga ng mga kamay ko kapag nakakahawak ng mga bagay na galing sa mahihirap. Linisin mo yan, Isabela. At siguraduhin mong walang maiiwang amoy ng cheap na pagkain dito, kundi ay ipapaalis kita sa kumpanyang ito nang walang kahit isang kusing. Tumalikod si Clarissa habang maririnig ang mahinang halahak ni Victor na tila ba ang eksenang yon ay isang palabas na nakatutuwa. Naiwan si Isabela na dahan-dahang lumuhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay dumampi sa basang karpet. Nararamdaman ang init ng sabaw na unti-unting lumalamig. Sinimula niyang pulutin ang mga piraso ng gulay gamit ang kanyang mga kamay, hindi alintana ang sakit ng init na dumadampi sa kanyang balat. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang telpono sa loob ng kanyang lumang bag. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga daliri, kinuha niya ito. Ang pangalan ng ospital ay lumitaw sa screen. Miss Isabela, magandang umaga po. Gusto lang po namin ipaalam na pinatigil po ng administrasyon ng Buena Vista Holdings ang garantiya para sa dialysis ng inyong ina na si Maria Reyes. Sabi po ng inyong departamento, wala raw pong aprobadong pondo para sa mga hindi pa regular na empleyado ngayong buwan. Kung hindi po mababayaran ang balanse bago mag-alas 2 ng tanghali, mapipilitan po kaming ihinto ang susunod na session ng inyong ina. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay tila isang malamig na kidlat na tumama sa gitna ng kanyang puso. Nawalan ng lakas ang kanyang kamay at dahan-dahang bumaba ang telepono sa kanyang kandungan. Ang kanyang ina. Ang dialysis na tanging nagpapanatili sa buhay nito. Ito ang pangalawang sampal ng tadhana sa loob lamang ng 1 oras. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho, nag-iiwan sa kanya sa isang malalim at madilim na hukay na walang anumang hagdan upang makaakyat. Tumayo si Isabela. Pinaliwala ang dumi sa kanyang palda at mabilis na tumakbo patungo sa executive elevator. Kailangan niyang makita si Leonardo. Kailangan niya ang kanyang tulong. Si Leonardo ang kumuha sa kanya para sa lihim na misyong ito. Siya lang ang tanging pag-asa na natitira para sa buhay ng kanyang ina. Nang marating niya ang pinakamataas na palapag, hindi nga pinansin ang mga pagpigil ng sekretarya. Pinuksan niya ang malaking pinto ng opisina ng CEO. Sa loob ng silid, nakatayo si Leonardo Buenavista sa harap ng malawak na bintana ng salamin, nakatanaw sa mga nagtataasang gusali ng lungsod. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Clarissa, na may hawak na baso ng juice. Tila ba bago pa lamang silang nag-uusap tungkol sa isang mahalagang bagay. Sir Leonardo, pakiusap po. Kahit na yun lang po. Ang tinig ni Isabela ay pumiyok sa gitna ng silid. Puno ng labis na desperasyon na tila isang taong nalulunod na naghahanap ng kahit anong makakapitan. Miss Reyes, hindi mo ba alam kung paano kumatok? O sadyang wala ka talagang pinag-aralan pagdating sa tamang asal sa loob ng opisina ng isang CEO? Ang boses ni Clarissa ay muling umalingaw-ngaw, may kasamang malalim na pagbabanta. Sumulyap si Leonardo kay Isabela. Ang kanyang mga mata na karaniwang nagpapakita ng kaunting init kapag sila ay nag-iisa sa gabi upang suriin ang mga dokumento, ngayon ay naging kasing lamig ng yelo. Walang kahit anong emosyon ang makikita sa kanyang mukha. I have told you before, Miss Reyes. Ang mga personal na problema ay hindi dapat dinadala sa loob ng kumpanyang ito. Kung may problema ka sa iyong benepisyo o sa iyong pamilya, dumaan ka sa tamang proseso ng human resources. Hindi ang pagtakbo rito at ang paglikha ng gulo sa harap ng aking mga bisita. Ang bawat salita ni Leonardo ay tila mga karayom na isa-isang bumaon sa puso ni Isabela. Tumingin si Isabela sa kanya, pilit na naghahanap ng kahit kaunting tanda ng pag-aalala, kahit isang sulyap na nagsasabing, tutulungan kita mamaya. Ngunit walang dumating. Ang mukha ng lalaking kanyang pinagkatiwalaan, ang lalaking nagsabi sa kanya na siya ay mahalaga para sa misyong ito, ay nanatiling blangko at malayo. Sir, ang nanay ko po, mamamatay siya kapag hindi nagpatuloy ang dialysis niya ngayon. Pakiusap po,
Kahit ibawas ninyo na lang po sa aking sweldo o sa aking... Lumapit si Leonardo sa kanyang mesa, kinuha ang isang panulat at hindi na tumingin muli sa direksyon ni Isabela. Umalis ka na, Miss Reyes. Marami pa akong importanteng gagawin. At pakiusap, huwag mo nang ulitin ang ganitong eksena. Narinig ni Isabela ang mahinang singhal ni Clarissa sa likod, isang tunog ng tagumpay. Dahan-dahang napaatras si Isabela. Ang hangin sa loob ng silid ay tila tuluyan ng nawala para sa kanya. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang kanyang pagtitiis sa mga panlalait, at ang kanyang lihim na pag-asa na baka may kaunting halaga siya kay Leonardo. Ang lahat ng iyon ay naglaho na parang usok. Lumabas si Isabela ng gusali habang ang kalangitan sa labas ay nagsimula ng maglabas ng malalakas na patak ng ulan. Hindi niya binuksan ang kanyang payong. Hinayaan niyang tumama ang malamig na tubig sa kanyang mukha, humahalo sa mga mainit na luha na hindi niya na kayang pigilan pa. Hawak niya ang nayuping bakal na lalagyan ng pagkain, ang tanging saksi sa kanyang pagkabigo at kahihiyan. Tumayo siya sa gitna ng sidewalk habang ang mga tao ay nagmamadaling dumaan sa kanyang tabi. Walang sinumang pumapansin sa isang babaeng basang-basa at may basag na puso. Sa sandaling yon, muling nagliwanag ang screen ng kanyang telepono sa loob ng kanyang basang bag. Isang pribadong numero ang tumatawag. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na daliri, sinagot niya ito. Isabela, alam ko ang lahat ng nangyayari sa iyo ngayon. Alam ko kung paano ka nila itinapo na parang basura. Gusto mo bang iligtas ang iyong ina? At gusto mo bang makita ang pagluhod ng mga taong umapi sa iyo, kasama na si Leonardo Buenavista? May isang paraan, ngunit kailangan mong sumunod sa bawat utos ko. Ang boses sa kabilang linya ay mababa, misteryoso, ngunit may dalang isang kakaibang lakas na tila nag-aalok ng isang madilim na kaligtasan. Tumingala si Isabela sa madilim na langit, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang mukha at ang kanyang puso ay dahan-dahang tumigas tulad ng bato sa ilalim ng lamig ng gabi. Sino ka? At ano ang kailangan kong gawin? Ang tunog ng malalakas na patak ng ulan na tumatama sa makapal na salamin ng bintana ng opisina ni Leonardo ay tila isang malungkot na paalala sa bagyong kasalukuyang nagaganap sa labas ng gusali at sa loob ng puso ni Isabela. Basang-basa ang dulo ng kanyang palda at ang kanyang mga sapatos ay nagiiwan ng maliliit na basang marka sa bawat hakbang niya sa tahimik at madilim na pasilyo ng palapag ng pamunuan. Kakaalis pa lamang ng misteryosong tawag na iyon sa kanyang telpono. Ang boses na nag-alok ng madilim na kasunduan ay tila isang mapang-akit na bulong na gustong sumakop sa kanyang pag-iisip. Ngunit bago pa man niya ito masagot ng buo, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng uniforme ng Draper ni Leonardo ang lumapit sa kanya sa ilalim ng ulan. Sinabi nito na nais siyang kausapin ng CEO sa isang pribadong silid, malayo sa mga mata ng mga tsismoso at mapanghusgang empleyado na matagal lang naghihintay sa kanyang pagbagsak. Pumasok si Isabela sa silid ng tahimik. Ang tanging liwanag na natitira ay ang nagmumula sa isang maliit na lampara sa ibabaw ng malawak na lamesa ni Leonardo na nag-iiwan ng mahahabang anino sa dingding. Nakatayo ang CEO doon, nakatalikod sa pinto. Tila ba tinitimbang ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat? Nang marinig niya ang marahang pagpasok ng dalaga, dahan-dahan siyang lumingon. Nawala na ang lamig sa kanyang mga mata na ipinakita niya kanina sa harap ni Clarissa. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso at puno ng pag-aalala. I am sorry, Isabela. Alam kong galit ka sa akin dahil sa inasal ko kanina sa harap ni Clarissa. Ang boses ni Leonardo ay mababa, may kasamang malalim na buntong hininga na tila ba nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Lumapit siya ng bahagya, ngunit huminto nang mapansin ang pag-atras ni Isabela ng isang hakbang. Ang pag-atras na yon ay isang malinaw na hudyat ng nawalang tiwala. I had to do that. Kung ipinagtanggol kita sa harap niya, mas lalo ka lang nilang pagdidiskitahan ni Victor.
Clarissa's family controls 30% of the board. Naghahanap sila ng kahit anong butas para pabagsakin ako. At kung malalaman nilang may espesyal akong pag-aalaga sa iyo, gagamitin kanilang pain. I had to make them believe na wala kang halaga sa akin. Nakatitig lamang si Isabela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, ngunit sa ilalim niyon ay ang matinding sakit ng isang taong pakiramdam ay ginagamit lamang para sa isang laro na hindi naman niya gustong salihan. Kaya hinayaan ninyo pong tapakan nila ang dangal ko? Hinayaan ninyong itapon nila ang pagkain ng nanay ko na parang basura sa sahig? At ang dialysis niya, Sir Leonardo? Paano ang nanay ko? Mamamatay siya dahil sa laro ninyo. Ang bawat salita ni Isabela ay may kasamang pang-inginig ng kanyang buong katawan. Hindi lamang dahil sa ginaw ng basang damit, kundi dahil sa matinding poot na pilit niyang pinipigilan. Inayos ko ng lahat. Ang Graber ko ay papunta na sa ospital para bayaran ang buong balanse ng dialysis ng nanay mo para sa buong buwan. At inilipat ko na rin siya sa isang mas pribado at maayos na silid, kung saan walang sinuman mula sa departamentong ito ang makakaalam. I protected her, Isabela. But in exchange, I need your complete commitment to this investigation. Natigilan si Isabela. Ang galit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na kalituhan. Tumingin siya kay Leonardo, naghahanap ng kasinungalingan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang katatagan ng isang pinuno na handang gawin ang lahat upang maprotektahan ang kanyang nasasakupan. Isang malaking sindikato ang nagaganap sa loob ng departamentong pinamamahalaan ni Victor. Millions of pesos are being transferred to shell companies every single week. At may hinala akong may mas mataas na tao sa likod nito na gumagamit sa kanila. Kailangan ko ng ebidensya na tanging isang taong mukhang walang alam at hindi nila pagdududahan ang makakakuha. I need you to be my eyes and ears inside, Isabela. Lumapit pa ng kaunti si Leonardo. Sa ilalim ng malabong liwanag ng lampara, napansin niya ang maliliit na gasgas sa palad ni Isabela. Mga sugat na nakuha niya habang nagmamadaling pinupulot ang mga basang pagkain sa sahig kanina. Nang walang sinasabi, dahan-dahang binuksan ni Leonardo ang drawer ng kanyang lamesa at inilabas ang isang maliit na kahon ng pamahid para sa sugat. Inurong niya ito patungo sa dulo ng lamesa, malapit sa kamay ng dalaga. Damitin mo yan, at huwag mo nang hahayaang saktan kanila muli ng ganyan. Sa susunod na tapakan nila ang dangal mo, tandaan mo na bawat dumi na nakukuha mo ngayon ay gagamitin natin upang ibagsak sila sa huli. Magtiwala ka sa akin. Tinitiga ni Isabela ang maliit na kahon ng gamot. Ang simpleng pagkilos na iyon ng pag-aalaga mula sa isang makapangyarihang CEO ay tila isang mainit na dampi sa kanyang sugatang puso. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay upang kunin ang gamot at sa kanyang paggalaw, lumabas ang isang lumang pilak na kwintas mula sa loob ng kanyang basang kwelyo. Ang kwintas ay may nakasabit na maliit na locket na may mga gas-gas na rin ang panahon. Biglang natigilan si Leonardo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya habang nakatitig sa disenyo ng kwintas na suot ni Isabela. Tila may isang malaking alaala na biglang dumaan sa kanyang isipan, isang bagay na nagdulot ng panandaliang kawalan ng boses sa kanyang lalamunan. Ngunit mabilis din niyang binawi ang kanyang reaksyon at umiwas ng tingin bago pa man ito mapansin ng dalaga. Tinatanggap ko ang kasunduan, Sir Leonardo. Gagawin ko ang lahat ng gusto ninyo. Babantayan ko sina Victor at Clarissa. Ngunit siguraduhin ninyo na ligtas ang aking ina. Dahil kapag may nangyaring masama sa kanya, ako mismo ang magiging pinakamalaking kalaban mo. Ang boses ni Isabela ay pormal at puno ng determinasyon. Iniabot ni Leonardo ang kanyang kamay upang tatakan ang kanilang kasunduan. Nang magtagpo ang kanilang mga palad, naramdaman ni Isabela ang init ng kamay ni Leonardo na tila ba nagbibigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Ang kanilang unang hawak kamay ay hindi isang tanda ng pag-ibig.
kundi isang lihim na alyansa na isinilang sa gitna ng bagyo at dumi ng buhay. Iyon ang simula ng kanilang lihim na laban. Nang dahan-dahang lumingon si Isabela patungo sa pinto upang umalis at magsimula ng kanyang bagong papel, napansin ng kanyang mga mata ang isang kakaibang bagay sa frosted glass ng bintana ng opisina. Isang madilim na anino ng isang tao ang mabilis na lumayo mula sa gilid ng pinto, dahan-dahang nawawala sa madilim na pasilyo ng kumpanya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Clarissa ay tila muling sumagi sa kanyang pang-amoy sa hangin. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Clarissa ay tila naiwan sa malamig na hangin ng pasilyo, isang mabigat na paalala kay Isabela na ang bawat sulok ng Buena Vista Holdings ay puno ng mga mata at tainga na naghihintay sa kanyang pagkakamali. Kinabukasan, ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng opisina ay hindi nagdala ng init para sa kanya, kundi isang mas matinding pagsubok sa kanyang kakayahang magtiis. Dahil sa nangyaring gulo sa boardroom noong nakaraang araw, formal na inilipat si Isabela sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Victor. Hindi ito isang simpleng paglipat ng pwesto, kundi isang parusa na dinesenyo upang unti-unti siyang pasukuin. Inalisan siya ng kanyang sariling mesa at binigyan lamang ng isang maliit na upuan sa tabi ng lagayan ng mga lumang dokumento, kung saan ang bawat galaw niya ay dahan-dahang binabantayan ng mapanghusgang mga mata ni Victor mula sa salamin ng opisina nito. Isabela, dinala ko rito ang mga lumang ulat ng nakaraang 5 taon. Gusto kong ayusin mo ang mga ito bago matapos ang araw na ito. At siguraduhin mo na bawat pahina ay malinis, dahil ayokong makakita ng kahit anong alikabok sa aking harapan. Ang boses ni Victor ay puno ng panunuya, habang inilalagay ang 3 malalaking kahon ng mga papel sa harap ng dalaga. Alam ni Isabela na ang mga dokumentong ito ay wala ng silbi sa kasalukuyang operasyon ng kumpanya. Ngunit ito ang kanilang paraan upang ubusin ang kanyang oras at lakas upang hindi siya makapagsagawa ng anumang investigasyon. Opo, Sir Victor. Magsisimula na po ako ngayon. Walang pag-aalinlangang sumagot si Isabela. Pinapanatili ang kanyang boses na pormal at walang kahit anong emosyon. Umalis si Victor na may kasamang mahinang tawa. Tila ba nagtatagumpay sa kanyang maliit na laro ng kapangyarihan? Habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga lumang papel si Isabela, dahan-dahan niyang sinimulan ang kanyang tunay na trabaho. Inisa-isa niya ang mga papel sa ilalim ng bawat kahon, naghahanap ng mga transaksyon na may kinalaman sa mga kumpanyang binanggit ni Leonardo kagabi. Sa bawat pagbuklat niya ng mga madidilaw na pahina, ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok sa takot na baka may biglang pumasok at mahuli siya. Sa kalagitnaan ng kanyang pantatrabaho, marahas na bumukas ang pinto ng departamente. Pumasok si Clarissa, suot ang kanyang matutulis na takong na lumilikha ng matatalim na tunog sa bawat pag-apak sa sahig. May hawak siyang isang makapal na stack ng mga bagong ulat at nang makita niya si Isabela na nakaluhod sa tabi ng mga kahon, isang mapang-aping ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ay, sorry naman Isabela. Ang bigat kasi ng mga papel na ito, hindi ko na kayang hawakan. Sa isang mabilis na paggalaw, pinitiwan ni Clarissa ang hawak na makapal na stack ng mga ulat sa mismong tapat ng mukha ni Isabela. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, ang ilan ay napunta sa ilalim ng mga lamesa, at ang iba naman ay nadumihan ng alikabok sa sulok. Pulutin mo ang lahat ng yan, pahina por pahina. Siguraduhin mo na walang mawawala kahit isang piraso, dahil kung may kulang dyan, ibabawas ko ang halaga ng buong ulat sa sweldo mo. At alam naman nating pareho na kailangan mo ng pera para sa dialysis ng nanay mong malapit ng mamatay. Ang mga salitang iyon ay tila mga latigo na muling humampas sa likod ni Isabela. Ang pagbanggit sa kanyang may sakit na ina ay nadulot ng isang matinding kulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Nais niyang tumayo. Nais niyang isigaw sa mukha ni Clarissa ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit naalala niya ang kanyang kasunduan kay Leonardo. Kailangan niyang magtiis.
kailangan niyang maging anino. Dahan-dahang iniatras ni Isabela ang kanyang katawan at nagsimulang lumuhod sa sahig upang pulutin ang mga nagkalat na papel. Habang umaabot siya para sa isang pahina na malapit sa paanan ni Clarissa, walang awang itinapak ng huli ang matulis na takong ng kanyang sapatos sa mismong mga daliri ni Isabela. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding sakit na gumuhit mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang buong braso. Ang kanyang mukha ay agad na namutla at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha dahil sa hindi kayang tiising sakit ng pagkakaipit ng kanyang balat sa ilalim ng matigas na takong. Ngunit hindi siya sumigaw. Pinilit niyang kagatin ang kanyang sariling labi hanggang sa malasahan niya ang kaunting dugo, pilit na pinipigilan ang anumang tunog ng kahinaan na nais marinig ni Clarissa. Ay nako, hindi ko talaga sinasadya, Isabela. Napakaliit mo kasi, hindi kita napapansin dyan sa sahig. Parang insekto lang na basta-basta na lang gumagapang. Bakit hindi ka umiyak? Bakit hindi ka magmakaawa na alisin ko ang sapatos ko? Napakatigas din pala ng mukha mo, ano? Nanggala iti si Clarissa dahil hindi niya nakita ang pagluhod at pag-iyak ni Isabela na kanyang inaasahan. Inalis niya ang kanyang sapatos nang may kasamang marahas na sipa sa isang kahon bago naglakad paalis, habang ang kanyang matutulis na takong ay patuloy na lumilika ng tunog ng kanyang galit sa pasilyo. Nang tuluyan na silang makaalis, dahan-dahang iniangat ni Isabela ang kanyang nasaktang kamay. Ang kanyang gitnang daliri ay namumula na at may kaunting pasa nanginginig sa sakit. Dahan-dahan niyang pinunasan ng dumi at kaunting dugo sa kanyang daliri gamit ang dulo ng kanyang lumang palda. Nang may dumaang isang nakababatang clerk na may dalang kape, pilit na ngumiti si Isabela upang ipakita na maayos lamang ang lahat, isang tahimik na pagpapakita ng kanyang hindi matitinag na katatagan. Ipinagpatuloy niya ang pagpulot ng mga papel. Sa kanyang pag-aayos ng mga nakakalat na dokumento, may napansin siyang ilang mga punit na pahina na nanggaling sa basurahan ni Victor na natapon dahil sa pagbagsak ng mga ulat ni Clarissa. Ang mga pahinang ito ay naglalaman ng mga sulat kamay na tala sa gilid ng mga transaksyon ng kumpanya. Sa bawat panig ng mga dokumentong ito ay may nakasulat na maliit at paulit-ulit na code gamit ang pulang tinta. S-1-1-8. Anong ibig sabihin ng S-1-1-8? Bakit paulit-ulit itong isinusulat sa mga papel na nagpapakita ng paglipat ng pondo sa mga hindi kilalang bangko? Alam ni Isabela na ito ay isang mahalagang piraso ng puzzle. Palihim niyang itinago ang mga punit na papel sa loob ng kanyang medyas bago tumayo upang ipagpatuloy ang paglilinis ng pasilyo. Nang sumapit ang hapon, nang ang karamihan sa mga empleyado ay lumabas para sa kanilang merienda, dahan-dahang nagtungo si Isabela sa archive room. Isang madilim at tahimik na silid sa dulo ng palapag, kung saan nakatabi ang mga orihinal na kasulatan ng kumpanya mula noong itinatag ito. Ginamit niya ang susi na lihim na ibinigay sa kanya ni Leonardo upang buksan ang pinto. Sa loob ng silid, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang hinanap ang cabinet ng taong 1,900 at 98. Nakita niya ang isang makapal na itim na folder na naglalaman ng mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga lagda ng mga miyembro ng lupo ng Buena Vista Holdings. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Ang lagda ng yumaong ama ni Leonardo ay tila may kaunting pagkakaiba sa mga huling pahina. Tila ba ito ay isang maingat, ngunit pekeng panggagaya? Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono upang kuhanan ng larawan ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba, habang ang bawat pag-click ng kanyang camera ay tila ba gumagawa ng napakalakas na tunog sa kanyang sariling pandinig. Hawak na niya ang ebidensya ng huwad na lagda, ngunit bago pa man niya maibalik ang folder sa lagayan nito, narinig niya ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng archive room mula sa labas.
Ang pinto ay bumukas ng dahan-dahan at ang liwanag mula sa pasilyo ay nag-iwan ng isang malawak na anino sa sahig ng silid. Nakatayo doon si Victor, nakasandal sa hamba ng pinto habang may hawak na isang baso ng tubig, nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Isabela na puno ng gulat. Ano ang ginagawa mo rito sa oras ng trabaho, Isabela? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ang trabaho mo lang ay ang maglinis at mag-ayos ng mga basura sa labas? Bakit hawak mo ang mga lumang folder ng pamilya Buenavista? Ang malamig na boses ni Victor ay pumuno sa silid, habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Hinaharangan ang tanging daan upang makatakas si Isabela. Ang lamig ng bakal na pinto ng archive room na isinara ni Victor ay tila nagkulong kay Isabela sa loob ng isang silid ng kamatayan. Naramdaman niya ang marahas na pagbilis ng tibok ng kanyang puso, habang ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg. Sir Victor, humihingi po ako ng paumanhin. Napansin ko po kasi na napakakapal ng alikabok sa cabinet ng taong 1,900 habang nagpupunas ako sa labas. Dahil sinabi ninyo po kanina na ayaw ninyong makakita ng kahit anong dumi sa inyong harapan, naisipan ko pong simulan ang paglilinis dito sa loob. Pilit na pinatatag ni Isabela ang kanyang boses. Ginagamit ang basahan na hawak niya sa kanyang kaliwang kamay bilang patunay ng kanyang mga salita. Itinago niya ang nanginginig niyang kanang kamay sa likod ng kanyang palda, kung saan mahigpit na nakasiksik ang kanyang telepono na naglalaman ng mga bagong kuhang larawan ng mga wad na lagda. Tinitigan siya ni Victor ng matagal. Ang mga mata nito ay dahan-dahang bumaba sa cabinet. Pagkatapos ay muling tumingin sa mukha ni Isabela na pilit na nagpapakita ng kawalan ng malay. Lumapit si Victor ng isang hakbang, dahilan upang maamoy ni Isabela ang alak sa hininga nito. Isang palatandaan na galing ito sa isang tanghalian kasama ang mga kliyente. Malinis pala ang intensyon mo, Isabela. Ngunit tandaan mo ito. Ang isang tulad mo na pansamantala lamang sa kumpanyang ito ay walang karapatang hawakan ang mga importanteng folder ng pamilya Buenavista. Ang dumi mo ay baka makahawa sa mga lumang papel na yan. Lumabas ka na, bago ko pa maisip ang tawagan ang seguridad upang ipakaladkad ka palabas ng gusaling ito. Inagaw ni Victor ang itim na folder mula sa mesa nang may kasamang marahas na paghila, bago buksan ang pinto at ituro ang labas gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Opo, Sir Victor, maraming salamat po at pasensya na po sa abala. Hindi na lumingon pa si Isabela. Mabilis siyang lumakad palabas. Pilit na pinipigilan ang kanyang mga binti na manghina hanggang sa makalayo siya sa tapat ng opisina ng departamento. Nang marating niya ang dulo ng pasilyo, hindi niya nakayapang humarap sa mga mapanghusgang mata ng kanyang mga katrabaho. Pinuksan niya ang mabigat na pinto ng emergency exit at mabilis na pumasok sa loob ng madilim at malamig na hagdanan ng gusali. Naupo si Isabela sa isa sa mga sementadong hakbang ng hagdanan. Doon, sa ilalim ng malabong liwanag ng emergency light, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Niyakap niya ang kanyang sariling mga tuhod habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at pagod. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa gitna ng isang napakalaking lungsod na walang ibang alam kundi ang saktan siya. Ang agistipe na ang buhay ng kanyang ina ay nakasalalay. Sa kanyang bawat mapanganib na hakbang ay isang bigat na tila hindi na kayang dalhin ng kanyang mga balikat. Narinig niya ang marahang tunog ng mga yabag ng sapatos na pababa mula sa itaas na palapag. Mabilis na pinunasan ni Isabela ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang mga kamay. Natatakot na baka isa na naman ito sa mga tauhan ni Victor. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Aling Nena, ang matandang utility worker na dahan-dahang bumababa habang hawak ang isang walis at isang maliit na plastic na bag. Anak, ang pag-iyak ay hindi tanda ng kahinaan. Tanda yan na masyado ng mabigat ang iyong dinadala at kailangan mo nang ibahagi ang bigat na yan sa iba. Ang boses ni Aling Nena ay puno ng init at pag-unawa.
Isang boses na matagal nang hindi naririnig ni Isabela mula nung iwan niya ang kanyang nanay sa Nueva Ecija. Dahan-dahang umupo ang matanda sa tabi ni Isabela sa sementadong hakbang ng hagdanan. Binuksan niya ang maliit na plastik na bag na kanyang dala at inilabas ang isang pirasong mainit pang pandesal. Kain muna tayo, anak. Alam kong hindi ka pa kumakain ng tanghalian, habol sa dami ng ipinapagawa sa iyo ng mga tao sa itaas. Ang gutom na sikmura ay lalong nagpapahina sa puso ng tao. Dahan-dahang hinati ni Aling Nena ang maliit na tinapay sa dalawang bahagi at iniabot ang kalahati kay Isabela. Ang amoy ng mainit na tinapay ay pumuno sa malamig na hangin ng hagdanan, nagdadala ng isang simpleng pakiramdam ng kapayapaan na matagal nang nawala sa buhay ni Isabela. Tinanggap niya ang tinapay at dahan-dahang kumagat habang ang init niyon ay tila dahan-dahang sumisipsip sa lamig ng kanyang katawan. Salamat po, Aling Nena. Pasensya na po kayo kung nakita ninyo akong ganito. Sobra lang po talagang hirap magpanggap na maayos ang lahat habang ang mundo mo ay unti-unti nang gumuho. Naiintindihan ko, Isabela. 30 taon na akong nagtatrabaho sa gusaling ito bilang tagalinis. Marami na akong nakitang mga taong pumasok at lumabas dito. Nakita ko kung paano lamunin ng kasakiman ang pamilya Buenavista mula noong mamatay ang yumaong ama ni Leonardo na si Don Alberto. Natigilan si Isabela sa pagsubo ng tinapay. Tumingin siya sa kulubot na mukha ng matanda na nagpapakita ng malalim na karanasan at kaunting lungkot. Kilala ninyo po si Don Alberto, Aling Nena? Oh, anak. Napakabuting tao ni Don Alberto. Siya ang tumulong sa pamilya ko noon mawalan kami ng tirahan. Hindi siya tulad ng kanyang kapatid na si Santiago, na laging naghahanap ng paraan upang makuha ang mga bagay na hindi naman sa kanya. Kaya nga, ganoon na lamang ang pag-aalala ko kay Leonardo. Marami siyang kaaway sa loob ng sarili niyang pamilya nang hindi niya nalalaman. Si Santiago ay isang taong handang pumatay upang makuha lamang ang buong kontrol ng Buenavista Holdings. Ang mga salitang iyon ni Aling Nena ay tila nagkumpirma sa mga hinala ni Isabela. Ang S-1-7-8 na code na kanyang nakita sa mga nakakalat na papel ay dahan-dahang nagkaroon ng kahulugan. Si Santiago ang nagsimula ng lahat ng ito noong taong 1978, ang taon kung kailan namatay ang mga magulang ni Leonardo sa isang aksidente. Habang nag-uusap ang dalawa, narinig nila ang marahang tunog ng pagpihit ng pinto ng emergency exit sa ibabang palapag. Mabilis na hinawakan ni Aling Nena ang braso ni Isabela upang sanyasan itong manahimik. Sumilip sila sa pagitan ng mga rehas ng hagdanan. Sa ibabang bahagi ng hagdanan, nakatayo si Victor kasamang isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket at may takip ang mukha. Ang kanilang mga boses ay pabulong, ngunit dahil sa katahimikan ng hagdanan, ang bawat salita ay malinaw na umabot sa kinaroroonan ni Isabela. Siguraduhin mo na walang makakaalam tungkol sa transaksyon ng S-1-8 sa linggong ito. At ang bagong babae na si Isabela, bantayan mo siya ng maigi. Kung marami siyang nalalaman tungkol sa mga lumang folder, alam mo na ang dapat mong gawin upang mapatahimik siya. Hindi natin hahayaang masira ang plano ni Sir Santiago. Gagawin ko ang utos mo, Victor. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya makakagulo pa. Ang malamig na sagot ng lalaking naka-jacket ay nag-iwan ng isang matinding takot sa buong katawan ni Isabela. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumulong sa kanyang noo habang mahigpit niyang pinipigilan ang kanyang paghinga, natatakot na kahit ang kaunting tunog ng kanyang paghinga ay maging dahilan ng kanilang katapusan. Tumingin siya kay Aling Nena, na ang mukha ay namutla na rin sa takot habang nakahawak pa rin sa kanyang braso. Nang tuluyang sumara ang pinto ng emergency exit sa ibabang palapag, at mawala ang tunog ng mga yabag ni na Victor at ng misteryosong lalaki, dahan-dahang binitawan ni Isabela ang kanyang paghinga.
Ang kanyang puso ay patuloy na pumupulsok ng mabilis. Tila ba nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Napasandal siya sa malamig na pader ng hagdanan habang si Aling Nena ay dahan-dahan ding napaupo. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang walis. Mag-iingat ka, anak. Mas malalim ang dilim sa loob ng kumpanyang ito kaysa sa iniisip mo. Huwag mong hahayaan na malaman nila kung ano ang tunay mong pakay dito. Ang bulong ni Aling Nena ay tila isang malamig na paalala na ang buhay ni Isabela ay nakalutang na ngayon sa isang napakadelikadong agos. Tumango lamang si Isabela, pilit na ibinabalik ang lakas sa kanyang mga binti bago tumayo upang bumalik sa kanyang departamento bago pa man mapansin ni Victor ang kanyang mahabang pagkawala. Nang sumapit ang gabi at tuluyan ng umalis ang karamihan sa mga empleyado, naiwan si Isabela sa kanyang maliit na sulok upang tapusin ang pag-aayos ng mga dokumento. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bag at dahan-dahang binuksan ang mga larawan ng mga wad na lagda na kanyang nakuha mula sa archive room kanina. Inilabas niya ang isa sa mga kasalukuyang memo na may direktang pirma ni Leonardo upang ihambing ang dalawa. Habang pinagmamasdan niya ang kurba ng tinta, ang daloy ng panulat, at ang paraan ng pagtapos ng bawat titik, naramdaman ni Isabela ang isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. Ang kasalukuyang lagda ni Leonardo ay may katulad na estilo sa mga wad na dokumento ng taong 1978. Nagsimimulang gumapang ang pagdududa sa kanyang pag-iisip. Paano kung ang lahat ng ito ay isang malaking patibong? Paano kung ginagamit lamang siya ni Leonardo bilang isang kalasag? Siya ay isang mahirap na babae, walang kapangyarihan, at may sakit na ina. Ang pinakamagandang pain at pinakamadaling isakripisyo kapag nalaman ng mga awtoridad ang tungkol sa malaking nakawan sa kumpanya. Baka naman ang mabubuting salita ni Leonardo kagabi ay bahagi lamang ng isang maayos na pagpapanggap upang makuha ang kanyang buong tiwala at katapatan. Upang lalong madagdagan ang kanyang pangamba, nagtungo si Isabela sa kanyang staff locker upang kunin ang kanyang mga gamit bago umuwi. Nang buksan niya ang lumang bakal na pinto ng locker, isang maliit na nakatuping papel ang dahan-dahang nalaglag mula sa singit ng pinto patungo sa kanyang mga sapatos. Kinuha niya ang papel at binuksan ito sa ilalim ng malabong liwanag ng locker room. Ang sulat ay isinulat gamit ang magaspang na sulat kamay sa Tagalog. Huwag kang magtiwala kay Leonardo Buenavista. Ginagamit ka lang niya upang protektahan ang sarili niyang pangalan. Ang dugo ng mga Buenavista ay puno ng kasinungalingan at kasakiman. Ang taong inaakala mong nagliligtas sa iyo, ang siya ring magbabaon sa iyo sa putik. Nanginginig ang mga daliri ni Isabela habang pinakatititigan ang sulat. Sino ang nag-iwan nito? Paano nito nalaman ang tungkol sa lihim na ugnayan nila ni Leonardo? Ang bawat tanong ay tila isang bagong paho na bumaon sa kanyang nag-aalalang puso. 8:00 ng gabi ang usapan nila ni Leonardo na magtagpo sa basement 3 ng paradahan ng sasakyan. Ang pinakamababang palapag kung saan madalang nang may pumaradang sasakyan sa oras na iyon. Pagbaba ng elevator, sinalubong si Isabela ng malamig at mamasa-masang hangin ng basement. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Nagpapakita ng kanyang labis na pag-iisa. Nakita niya ang madilim na sedan ni Leonardo na nakaparada sa likod ng isang malaking haligi ng semento. Dahan-dahan siyang lumapit at sumakay sa passenger seat. Ang loob ng sasakyan ay tahimik. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Nakahanda na ba ang mga ulat na hiningi ko sa iyo, Isabela? Ang boses ni Leonardo ay formal. Ngunit may kaunting pag-aalala nang mapansin niya ang pang-ininig ng mga kamay ng dalaga habang hawak ang kanyang bag. Tumingin si Leonardo sa kanya at ang kanyang mga mata ay dumaan sa nakabalot na daliri ni Isabela na sinaktan ni Clarissa kanina. Anong nangyari sa daliri mo? Sinaktan ka ba muli ni Clarissa? Umiwas ng tingin si Isabela. Pinatitigas ang kanyang mukha
upang hindi ipakita ang anumang emosyon na maaring gamitin laban sa kanya. Wala po ito, Sir Leonardo. Normal na dumi lang po sa trabaho ng isang utility assistant. Narito na po ang mga larawan ng mga dokumento mula sa archive room. Ngunit may isang bagay po akong gustong itanong sa inyo. Tumingin ng diretso si Isabela sa mga mata ng CEO. Ang kanyang boses ay puno ng lamig at pag-iingat. Bakit po ang lagda sa mga wad na dokumento ng taong 1,900 walo ay katulad ng inyong kasalukuyang lagda? Sir Leonardo, sino po ba talaga ang pinoprotektahan ninyo sa investigasyong ito? Ang kumpanya po ba? O ang sarili ninyong pangalan? Natigilan si Leonardo. Ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng manibela ay humigpit ang kapit. Bago pa man siya makasagot, isang nakabibinging tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan ang umaalingaw-ngaw mula sa ramp ng basement. Isang kotse na nakapatay ang mga ilaw ang mabilis na lumiko sa kanilang direksyon, tila walang balak huminto, at direktang nakatutok sa pwesto kung saan sila nakaparada. Mabilis na binuksan ni Leonardo ang pinto ng sasakyan at hinila si Isabela palabas, bago pa man tumama ang papalapit na kotse. Sa isang mabilis na pagkilos, pinuhat niya si Isabela at sumandal sila sa likod ng makapal na haligi ng semento, habang ang kabilang kotse ay mabilis na dumaan sa kanilang tapat. Halos isang dangkal lamang ang distansya mula sa kanila, bago tuluyang lumabas patungo sa exit. Sa gitna ng panganib na iyon, naramdaman ni Isabela ang mahigpit na pagkakayakap ni Leonardo sa kanyang likod at baywang, pinoprotektahan ang kanyang ulo gamit ang sarili nitong braso. Maririnig niya ang mabilis at malakas na tibok ng puso ni Leonardo na malapit sa kanyang tainga. Ang lapit ng kanilang mga katawan ay nagdala ng isang panandaliang pakiramdam ng kaligtasan na unti-unting nagpahina sa mga pagdududa ni Isabela. Ngunit ang takot ay nanatiling buhay. Ayos ka lang ba, Isabela? Nasaktan ka ba? Ang boses ni Leonardo ay puno ng tunay na takot para sa kaligtasan ng dalaga, habang dahan-dahan niyang inilalayo ang kanyang sarili upang tingnan ang mukha ni Isabela. Tumango lamang si Isabela, pilit na inaayos ang kanyang sarili habang muli silang sumasakay sa loob ng kotse upang iwasan ang anumang panibagong panganib. Upang kumuha ng tissue para sa dumi sa mukha ni Isabela, mabilis na binuksan ni Leonardo ang glove compartment sa harap ng dalaga. Sa kanyang pagmamadali, isang lumang dilaw na papel ang dahan-dahang nalaglag mula sa loob patungo sa dashboard ng sasakyan. Nalaglag ang mga mata ni Isabela sa papel. Ito ay isang opisyal na kasunduan ng hukuman mula sa taong 1,900 tungkol sa isang malaking kaso ng nakawan ng pondo. At sa ibabang bahagi ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang yumaong ama bilang pangunahing akusado na sinampahan ng kaso ng pamilya Buenavista. Nanigas ang buong katawan ni Isabela habang nakatitig sa pangalan ng kanyang ama sa tabi ng selyo ng pamilya Buenavista. Ang dilaw na papel na hawak ni Isabela ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na nagpabagsak sa kanyang huling lakas. Nakatitig siya sa pangalan ng kanyang yumaong ama na si Mario Reyes, nakasulat sa tabi ng opisyal na selyo ng Buenavista Holdings mula sa taong 1,900. Ang bawat titik ay tila isang lason na dahan-dahang sumisira sa kanyang puso. Kaya ninyo ba ako kinuha, Sir Leonardo? Dahil ba ako ang anak ng taong sinampahan ninyo ng kaso? Ginagamit ninyo ba ako upang pagbayarin ako sa kasalan ng hindi ko naman alam? Ang boses ni Isabela ay basag, puno ng matinding sakit at panghihina, habang inihaharap niya ang papel kay Leonardo. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng kahit kaunting katotohanan sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Tinitigan siya ni Leonardo ng may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel mula sa kamay ng dalaga, inilalagay ito pabalik sa glove compartment bago hinawakan ang nanginginig na balikat ni Isabela upang patatagin ang kanyang loob. Nung una, hindi ko alam na anak ka ni Mario Reyes, Isabela. Ngunit nang malaman ko ang totoo, mas lalo akong nagkaroon ng dahilan upang protektahan ka.
Ang iyong ama ay hindi isang magnanakaw. Siya ang punong accountant ng aking yumaong ama noong taong 1978. Siya ang unang nakatuklas sa mga illegal na transaksyon ni Santiago at nang subukan ng isumbong ito, binaligtad siya ni Santiago. Sinampahan siya ng wad na kaso at pinagbantaan ang buhay ng iyong pamilya, kaya napilitan siyang magtago sa Nueva Ecija. Ang mga magulang ko ay namatay sa parehong taon dahil balak nilang tulungan ang iyong ama na ibunyag ang katotohanan. Ang iyong ama ay isang biktima, Isabela. At narito ako ngayon upang linisin ang kanyang pangalan kasabay ng paghahanap ng katarungan para sa aking mga magulang. Ang mga salitang iyon ni Leonardo ay tila isang malakas na agos ng tubig na naglinas sa lahat ng pagdududa sa isip ni Isabela. Ang sakit na kanyang naramdaman ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Hindi pala sila magkaaway. Sila ay dalawang ligaw na kaluluwa na parehong pinagkaitan ng katarungan ng iisang malupit na tadhana. Sa labas ng sasakyan, ang ulan ay naging isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humahampas sa mga puno sa paligid ng paradahan at ang baha ay nagsimula ng umakyat sa labas ng basement. Mapanganib na ang magmaneho sa ganoong kalagayan. Nagpasya si Leonardo na gamitin ang pribadong elevator ng pamunuan upang bumalik sa kanyang executive suite, kung saan mas ligtas sila mula sa bagyo at mula sa sasakyang nagtangka sa kanilang buhay kanina. Nang marating nila ang opisina sa pinakatampok na palapag, biglang nagdilim ang buong paligid. Ang malakas na kidlat sa labas ay sumira sa linya ng kuryente ng gusali. Nag-iiwan sa kanila sa gitna ng malalim na katahimikan at dilim. Huwag kang matakot, Isabela. Manatili ka lang sa tabi ko. Kumuha si Leonardo ng isang simpleng kandila mula sa kanyang lamesa at sinindihan ito. Ang maliit na apoy ay lumikha ng isang mainit at gintong liwanag na dahan-dahang pumuno sa silid. Nagpapakita ng kanilang mga basang katawan at ang pagod sa kanilang mga mukha. Kumuha si Leonardo ng isang malambot at tuyong tuwalya mula sa kanyang banyo at dahan-dahang inilagay ito sa mga balikat ni Isabela upang ibsan ang ginaw na nararamdaman ng dalaga. Salamat po, Sir Leonardo. Dahan-dahang umupo si Isabela sa isang malambot na sopa sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa dami ng mga emosyon na kanyang pinagdaanan sa araw na ito. Naupo si Leonardo sa kanyang tabi, may hawak na isang maliit na baso ng mainit na tubig na iniabot niya kay Isabela. Sa ilalim ng malabong liwanag ng kandila, dahan-dahang pinagmasdan ni Leonardo ang mukha ni Isabela. Nakita niya ang pasa sa kanyang daliri na sinakta ni Clarissa at nang walang sinasabi, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng dalaga upang lagyan ng kaunting pamahid na kanyang kinuha mula sa kanyang lamesa kanina. Ang pagdampi ng mga daliri ni Leonardo sa kanyang balat ay napakabait at puno ng pag-iinat. Tila ba natatakot siya na lalo pang masaktan si Isabela? Ang malapit na distansyang iyon ay nagdulot ng isang panandaliang paghinto ng oras para sa kanila. Naramdaman ni Isabela ang init na nanggagaling sa katawan ni Leonardo, isang init na nagpapatahimik sa lahat ng ingay ng mundo sa labas. Mahirap ang mag-isa, Isabela. Sa loob ng maraming taon, wala nang mamatay ang aking mga magulang, wala akong ibang ginawa, kundi ang magsuot ng maskara ng isang matatag na pinuno. Walang sinuman ang nagtatanong kung ayos lang ba ako o kung may bigat ba akong dinadala. Ngunit kapag kasama kita, pakiramdam ko ay maari kong alisin ang maskarang iyon kahit sandali lang. Ang bulong ni Leonardo ay puno ng katapatan. Nagpapakita ng kanyang sariling kahinaan na hindi niya kailanman ipinakita sa iba. Tumingin si Isabela sa kanya at sa pamamagitan ng isang dahan-dahang paggalaw, iniayos ni Leonardo ang ilang basang hibla ng buhok ni Isabela na nakaharang sa kanyang pisingi. Dahan-dahang inilalagay ito sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang malamig na daliri ay bahagyang dumampi sa pisingi ng dalaga, nag-iiwan ng isang kiliti ng emosyon na nagpabilis sa tibok
ng kanilang mga puso. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Leonardo sa pilak na kwintas na suot ni Isabela, na ngayon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kandila. Saan mo nga pala nakuha ang kwintas na yan, Isabela? Ibinigay po ito ng aking nanay bago ako lumuwas patungong Maynila. Sabi niya, ito daw po ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan na pumanaw na bago pa man ako ipanganak. Ang tanging alam ko lang po ay may nakasulat na pangalan sa likod ng locket na ito. Ngunit, hindi ko na mabasa dahil sa kalumaan. Natigilan si Leonardo. Ang kwintas na iyon ay pamilyar sa kanya. Ang kanyang sariling ina ay may katulad na kwintas sa kanyang mga lumang larawan. Isang kwintas na nawala matapos ang aksidente noong taong 1998. Bago pa man niya matanong ang tungkol sa likod ng locket, narinig nila ang marahang tunog ng pagpihit ng doorknob ng opisina mula sa labas. Ang pinto ay bumukas ng dahan-dahan at ang liwanag mula sa pasilyo ay nag-iwan ng isang malawak at basang anino sa sahig ng silid. Nakatayo dun si Clarissa. Basang-basa ang kanyang pulang damit mula sa ulan sa labas, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at matinding pagsiselos nang makita silang dalawa na magkasama sa gitna ng dilim at ng iisang kandila. So, magkasama nga kayo. Akala ninyo ba ay maluloko ninyo ako, Leonardo? At ikaw, Isabeng Pulubi, paano mo nakuha ang karapatang pumasok sa silid na ito at lumapit sa aking kasintahan? Ang boses ni Clarissa ay dahan-dahang napalitan ng isang matalim na hiyaw na pumuno sa tahimik na opisina ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa magkalapit na distansya ni Leonardo at Isabela sa ilalim ng malabong liwanag ng kandila. Clarissa, mag-ingat ka sa mga pananalita mo. Si Isabela ay narito dahil pinatapos ko sa kanya ang pag-aayos ng mga dokumento bago nawalan ng kuryente dahil sa bagyo. Kung may dumi man sa iyong isip, huwag mo itong ipasa sa aking mga empleyado. Ang boses ni Leonardo ay malamig. May kasamang malalim na otoridad na nagpaurong ng bahagya kay Clarissa. Lumapit si Leonardo at humarang sa harap ni Isabela. Tila ba isang matibay na pader na naglalayong protektahan ang dalaga mula sa galit ng kanyang kasintahan. Empleyado o baka naman, may iba pa kayong ginagawa rito sa dilim. Mag-iingat ka rin, Leonardo. Huwag mong kalilimutan na ang pamilya ko ang humahawak sa pinakamalaking pondo ng kumpanyang ito. Isang salita ko lang kay Papa, maari naming bawiin ang lahat ng puhunan namin sa Buena Vista Holdings. At ikaw, Isabeng Pulubi, huwag mong isipin na porket pinagtatanggol ka ni Leonardo ay ligtas ka na rito. Lalabas din ang tunay mong kulay. Tiningnan ni Clarissa si Isabela nang may matinding poot bago marahas na isara ang pinto ng opisina. Ang tunog ng kanyang mga takong napapalayo ay tila isang babala ng isang malaking bagyo na paparating sa buhay ni Isabela. Kinaumagahan, tila ba walang nangyari noong nakaraang gabi nang ipatawag ni Clarissa si Isabela sa kanyang opisina. May hawak siyang isang makapal na folder na naglalaman ng mga bagong ulat ng pananalapi. Isabela, dahil napakasisipag mo naman pala sa gabi, gusto kong ikaw ang mag-ayos ng pinal na ulat para sa board meeting ngayong hapon. Siguraduhin mo na tama ang lahat ng mga numero rito dahil ang mga direktor ng kumpanya ang makakakita nito. Huwag mo akong bibiguin dahil nakasalalay dito ang iyong trabaho. Ang boses ni Clarissa ay formal at may kasamang peking ngiti na nadulot ng malalim na kaba sa dibdib ni Isabela. Tinanggap ni Isabela ang folder at sinimulan ang pag-encode ng mga numero sa kanyang computer. Alam niyang may kakaiba sa kilos ni Clarissa, ngunit wala siyang magagawa kundi sundin ang utos nito upang hindi mabigyan ng dahilan si Victor na tanggalin siya. Ngunit ang hindi alam ni Isabela, habang siya ay lumabas sandali upang kumuha ng kopya ng mga dokumento, palihim na pumasok si Victor sa kanyang pwesto. Ginamit nito ang isang master password upang buksan ang computer ni Isabela at palitan ang pinal na ulat ng pananalapi ng mga maling numero na nagpapakita ng isang malaking kakulangan sa pondo ng kumpanya na dinesenyo upang magmukhang si Isabela ang nagnakaw
o nagsabotahe ng ulat. Nang sumapit ang oras ng board meeting, ang boardroom ay napuno ng mga matataas na opisyal at mga direktor ng Buena Vista Holdings. Nakaupo si Leonardo sa pinakatampok na pwesto bilang CEO, habang si Santiago Buenavista ay nakaupo sa kanyang tabi na may hawak na isang lumang tabako. Si Clarissa at Victor ay nakaupo sa kabilang panig. May mga niting naghihintay sa kanilang tagumpay. Pumasok si Isabela upang simulan ang pagpapakita ng ulat sa malaking screen ng boardroom. Ngunit nang buksan niya ang file, ang kanyang buong katawan ay nanigas sa gulat. Ang mga numerong lumitaw sa screen ay magulo at nagpapakita ng isang peking deposito na nagkakahalaga ng milyon-milyong peso. Nagsimula ang pabulong na pag-uusap ng mga direktor, puno ng pagdududa at galit. Ano ang ibig sabihin nito, Isabela? Isang biro ba ang ulat na ito? Ito ba ang kalidad ng trabahong ibinibigay mo sa amin? O sadyang napakababalang talaga ng iyong kakayahan? Mabilis na tumayo si Clarissa, tahasang sumisigaw sa harap ng lahat ng mga miyembro ng board. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya at gaslighting na naglayang tuluyang sirain si Isabela. Look at this, everyone. Ang babaeng ito ang inatasan kong mag-ayos ng ulat na ito. Ngunit tila may iba siyang intensyon. Ang mga numerong ito ay hindi lamang maling ulat, ito ay isang malinaw na pagsubok na nakawin ang pondo ng kumpanya sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga datos. Leonardo, hindi ba't ikaw ang kumuha sa kanya? Ganito ba ang uri ng mga taong pinagkakatiwalaan mo sa loob ng iyong pamunuan? Tumingin si Isabela kay Leonardo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Naghanap ng kahit kaunting tulong. Ngunit alam ni Leonardo na kung ipagtatanggol niya si Isabela sa sandaling ito, mas lalong mapapatunayan ang kanilang lihim na ugnayan at masisira ang buong investigasyon bago pa man nila makuha ang huling ebidensya laban kay Santiago. Miss Reyes, maaari mo bang ipaliwanag ang pagkakaiba ng mga numerong ito sa orihinal na ulat? Ang boses ni Leonardo ay malamig, formal, at walang kahit anong emosyon. Masakit para kay Isabela na marinig ang ganong tono mula sa lalaking nagsabi sa kanya na magtiwala sa kanya kagabi. Ngunit naintindihan niya ang sitwasyon. Kailangan niyang harapin ang bagyong ito ng mag-isa. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ng boardroom. Doon, sa ilalim ng madilim na bahagi ng mesa, mahigpit niyang ibinaon ang kanyang mga kuko sa kanyang sariling mga palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Pilit niyang pinipigilan ang sarili sa pagpatak ng kahit isang luha sa harap ng mga taong ito na naghihintay sa kanyang pagluhod. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding watok vadawdon. Ngunit pinatigas niya ang kanyang mukha. Hindi ko po alam kung paano nagbago ang mga numerong ito, Sir Leonardo. Ang ulat na aking inihanda bago ko iwanan ang aking computer ay tama at tugma sa lahat ng mga ledger ng pananalapi. Ang sagot ni Isabela ay maikli, ngunit puno ng katatagan na ikinagalit lalo ni Clarissa. Walang saysay ang mga paliwanag mo, Isabela. Ang computer mo ang nagpadala ng file na ito, at ikaw lamang ang may hawak ng password. Malinaw na ikaw ang may sala rito. Dahan-dahang tumayo si Santiago Buenavista mula sa kanyang upuan, may hawak na isang malamig ng iti, habang nakatitig sa nanginginig na katawan ni Isabela. Wala nang dapat pang pag-usapan dito. Ang ginawa ng babaeng ito ay isang malinaw na pagsabotahe sa kredibilidad ng ating kumpanya. Ipinapanukala ko ang agarang pagpapatalsik sa kanya sa trabaho, kasabay ng pagsasampa ng kasong kriminal upang pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan sa likod ng rehas ng kulungan. Ang bawat hakbang ni Isabela, palabas ng boardroom ng Buena Vista Holdings, ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang mga bulong at mapanghusgang tingin ng mga empleyadong kanyang nadadaanan sa pasilyo ay hindi niya napinansin. Wala na siyang pakialam kung mawalan man siya ng trabaho o kung tuluyan mang masira ang kanyang pangalan sa kumpanyang ito. Ang tanging laman ng kanyang isip sa mga sandaling yon ay ang kanyang ina.
Nang marating niya ang labi ng gusali, muling nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang telepono mula sa bag. Ang kanina pang hindi masagot na tawag mula sa ospital ay muling lumitaw sa screen. Miss Isabela, nasaan na po kayo? Ang inyong ina na si Nanay Maria ay biglang nakaranas ng matinding komplikasyon sa kanyang puso dahil sa labis na stress. Kasalukuyan po siyang inililipat sa intensive care unit at kailangan po natin ng agarang operasyon upang maisalba ang kanyang buhay. Ngunit kailangan po muna nating bayaran ang paunang deposito na 200,000 peso bago simulan ang pamamaraan. Ang bawat salita ng nurse sa kabilang linya ay tila isang mabigat na pader na gumuho sa ibabaw ng kanyang katawan. 200,000 peso, isang halaga na hindi kailanman nakita ni Isabela sa buong buhay niya. Mabilis siyang sumakay ng taxi patungo sa ospital, habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos, sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Habang nasa biyahe, paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni Leonardo. Ang numerong inyong tinatawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Pakisubukan pong tumawag muli mamaya. Ang paulit-ulit na tugon ng automated voice ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang pumupungos sa kanyang natitirang tiwala. Nasaan si Leonardo nang kailangan niya ito? Nakalimutan na ba niya ang kanilang kasunduan dahil sa takot sa kanyang sariling pamilya? O sadyang ginamit lamang talaga siya nito upang maging pain sa kanyang laro? Ang bawat pagdududa ay dahan-dahang lumaki sa kanyang isip, nag-iiwan sa kanya sa isang napakalalim na kadiliman. Nang marating niya ang ospital, Ang malamig na amoy ng gamot at ang puting pader ng intensive care unit ay sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa silid kung saan nakahiga ang kanyang ina. Si Nanay Maria ay napapaligiran ng mga medical na tubo. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang paghinga ay mahina sa ilalim ng plastic mask. Dahan-dahang lumapit si Isabela at kinuha ang malamig at kulubot na kamay ng kanyang ina. Itinapat niya ito sa kanyang sariling pisingi, habang ang kanyang mga luha ay malayang gumugulong sa kanyang mga kamay. Nanay, patawad po. Patawad kung wala akong silbing anak. Patawad kung hindi ko kayo kayang iligtas mula sa sakit na ito. Ang kanyang mahinang bulong ay napuno ng matinding pagsisisi at pangungulila. Sa buong buhay niya, ang kanyang ina ang naging tanging lakas at dahilan kung bakit niya kinakaya ang bawat hirap sa Maynila, at ang makita ito sa ganitong kalagayan ay isang sakit na hindi na kayang tiisin ng kanyang puso. Nang lumabas si Isabela mula sa silid upang kausapin ang doktor, nakita niya si Victor na nakatayo sa dulo ng pasilyo ng ospital, nakasandal sa pader habang may hawak na isang makapal na sobre at isang piraso ng papel. Ang kanyang mapang-aping ngiti ay muling lumitaw nang makita ang gulo at luha sa mukha ni Isabela. Isabela, mukhang napakahirap ng kalagayan mo ngayon. Ang ospital na ito ay hindi tumatanggap ng mga luha bilang bayad sa operasyon ng nanay mo. Ngunit narito ako dahil nais kitang tulungan. Lumapit si Victor at ipinakita ang isang tseke na naglalaman ng halagang 300,000 peso. Isang halaga na sapat upang bayaran ang operasyon ng kanyang ina at ang mga susunod pang gamot nito. Ito ang tseke, Isabela. At ito naman ang papel na kailangan mong pirmahan. Isang formal na pag-amin na ikaw ang nagsabotahe ng ulat ng pananalapi at ikaw ay nag-iisa lamang sa krimeng ito. Ibigay mo rin sa akin ang iyong telepono at ang lahat ng mga kopya ng dokumento na nakuha mo sa archive room. Pirmahan mo ito at masisiguro kong magsisimula ang operasyon ng nanay mo sa loob ng 5 minuto. Kung hindi, well, tingnan natin kung ang dangal mo ba ay kayang ipambayad sa kabaong ng nanay mo. Ang mga salita ni Victor ay tila isang lason na dahan-dahang sumisira sa kanyang moralidad. Alam ni Isabela na kung pipirmahan niya ang papel na ito, tuluyan ng masisira ang kanyang buhay at maaari siyang makulong ng maraming taon para sa krimeng hindi naman niya ginawa. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, ang kanyang ina ay dahan-dahang mamamatay sa kanyang harapan. Tiningnan ni Isabela ang papel na hawak ni Victor
Pagkatapos ay muling lumingon sa pinto ng silid kung saan nakahiga ang kanyang ina. Ang tunog ng aparatong sumusukat sa tibok ng puso ng kanyang ina ay dahan-dahang bumagal sa kanyang pandinig. Tila ba, bawat segundo ay isang hakbang patungo sa kamatayan. Nang mamatay ang pag-asa niyang makontak si Leonardo, dahan-dahang iniangat ni Isabela ang kanyang kamay upang kunin ang panulat na iniaalok ni Victor. Ang kanyang kamay ay nanginghinig ng husto at ang metal na dulo ng panulat ay dahan-dahang dumampi sa ibabaw ng linya kung saan nakalagay ang kanyang pangalan para sa huling pirma. Ang dulo ng panulat ay 1 milimetro na lamang ang distansya mula sa papel ng pag-amin nang biglang isang kulubot. Ngunit matatag na kamay ang humawak sa braso ni Isabela. Napalingon si Isabela at nakita niya si Aling Nena na hinihingal, basa ang buhok mula sa ulan sa labas. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding determinasyon. "Huwag, Isabela. Huwag mong ipagbili ang iyong kaluluwa at ang dangal ng iyong ama sa mga demonyong ito." Ang sigaw ni Aling Nena ay pumuno sa tahimik na lobby ng ospital, dahilan upang mapatingin ang ilang mga nurse at bisita. Galit na binitawan ni Victor ang kanyang hawak na dokumento at marahas na hinarap ang matanda. "Ano ang ginagawa mo rito, matandang ulay? Umalis ka rito kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga gwardya. Huwag kang mang-ialam sa buhay ng may buhay." Hindi natakot si Aling Nena. Hinarap niya si Victor nang may taas noong katapangan na hindi pa nakikita ni Isabela noon sa isang simpleng utility worker. "Hindi mo na muling maluloko si Isabela, Victor. Kakatawag lang ng administrasyon ng ospital sa akin dahil ginamit ko ang aking pangalan bilang saksi. Dumating na ang opisyal na garantiya at buong pondo para sa operasyon ng nanay ni Isabela mula sa lihim na pondo ng tanggapan ng CEO. Aprobado na ang operasyon at kasulukuyan ng inihahanda si Maria sa operating room nang walang hininging kahit isang kusing sa inyo." Nanlaki ang mga mata ni Victor sa gulat at galit. Napantanto niya na kahit sinusubukan nilang harangan si Leonardo, gumawa pa rin ito ng paraan gamit ang kanyang sariling pribadong ari-arian upang iligtas ang ina ni Isabela nang hindi nalalaman ng lupo ng mga direktor. "Hindi pa tayo tapos, Isabela. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo ngayon. Tiyakin mong hindi ka makakalabas ng ospital na ito ng buhay." Marahas na hinablot ni Victor ang kanyang confession paper at ang check bago naglakad palabas ng ospital, habang ang kanyang galit ay tila sumasabay sa lakas ng kulog sa labas. Nang masigurong ligtas na ang kanyang ina sa loob ng operating room, dahan-dahang naupo si Isabela sa isang sulok ng tahimik na kapilya ng ospital. Doon, iniabot sa kanya ni Aling Nena ang isang makapal na kayumangging sobre na matagal nang itinago ng matanda sa ilalim ng mga lumang gamit sa basement ng kumpanya na inutusan ni Santiago na sunugin noon. Ngunit iniligtas niya. Ito ang mga orihinal na dokumento ng taong 1978, Isabela. Dito nakatala ang tunay na nangyari sa mga magulang ni Leonardo at kung paano binaligtad ng pamilya Buenavista ang iyong ama upang gawing salarin. Binuksan ni Isabela ang sobre sa ilalim ng maliit na liwanag ng kandila ng kapilya. Ang bawat papel na kanyang binabasa ay nagdulot sa kanya ng matinding panginginig at panlalamig. Nakalagay doon ang ulat ng mekaniko na sumuri sa sasakyan ng mga magulang ni Leonardo matapos ang aksidente. Malinaw na nakasulat sa ulat na ang preno ng sasakyan ay sadyang pinutol gamit ang isang matalim na kasangkapan bago sila bumiyahe. Ngunit ang mas nakahihindik-hindik ay ang kalakip na kopya ng bank transfer slip. Isang malaking halaga ng pera ang ipinadala ni Santiago Buenavista sa account ng mekanikong iyon isang araw bago mangyari ang aksidente. Si Santiago ang pumatay sa mga magulang ni Leonardo at upang pagtakpan ang krimeng ito, ginamit niya ang pangalan ng ama ni Isabela na si Mario Reyes, ang punong accountant na nakatuklas sa kanyang mga nakaraang pagnanakaw upang gawing scapegoat. Binaligtad niya ang kaso. Pinalabas na si Mario ang nagnakaw ng pondo na naging dahilan ng pagkalugi ng kumpanya
at pagkamatay ng mag-asawang Buenavista dahil sa stress, na naging dahilan upang mapilitan ng ama ni Isabela na magtago habang buhay sa takot sa batas at sa kamatayan. Niyakap ni Isabela ang makapal na folder sa kanyang dibdib. Tila ba pinoprotektahan niya ang isang bagong silang na sanggol mula sa bagsak ng ulan. Ang kanyang mga luha ay muling gumulong, hindi lamang dahil sa sakit para sa kanyang sariling pamilya na nasira ang buhay dahil sa kasinungalingang ito, kundi dahil sa matinding pangamba para kay Leonardo. Ang lalaking inakala niyang kaaway ay kasalukuyang nag-aalaga at magpapakita ng utang na loob sa mismong taong pumatay sa kanyang mga magulang. Napakabigat ng katotohanan ito. Paano niya ito sasabihin kay Leonardo nang hindi dudurog sa natitirang tiwala nito sa buhay? Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak sa loob ng madilim na kapilya, narinig ni Isabela ang marahang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng pinto. Ang tunog ay dahan-dahang lumalapit. Bawat hakbang ay tila may dalang isang malaking panganib. Mabilis na itinago ni Isabela ang sobre sa loob ng kanyang bag habang nakatitig sa pinto ng kapilya. Ang tansong hawakan ng pinto ay dahan-dahang nagsimulang uminog. Lumilika ng isang marahang tunog ng pagpihit ng trangka sa gitna ng gabi. Ang dahan-dahang pag-inog ng tansong hawakan ng pinto ng kapilya ay tila nagpapatigil sa pagdaloy ng oras para kay Isabela. Iniyakap niya ng mas mahigpit ang kanyang bag sa kanyang dibdib, habang ang kanyang buong katawan ay nakahanda sa anumang panganib na maaaring pumasok. Ngunit nang tuluyang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa labas ay nagpakita ng isang pamilyar at matangkad na tindig. Si Leonardo. Hinggal na hinggal ito, basa ang buhok mula sa ulan, at ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pag-aalala nang makita si Isabela na nakaupo sa madilim na sulok ng kapilya. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap ng dalaga, hawak ang nanginginig na mga kamay nito. Isabela, salamat sa Diyos at ligtas ka. Pagkatapos ng board meeting, nalaman ko ang ginawa ni na Victor at Clarissa sa ulat ng pananalapi. Sinubukan kitang tawagan, ngunit hindi kita maabot. Dumiretso ako rito sa ospital nang malaman ko ang nangyari sa nanay mo. Ayos lang ba siya? Nasaktan ka ba nila? Ang boses ni Leonardo ay puno ng tunay na pag-aalala. Isang tono na walang bakas ng pagiging formal na kanyang ipinakita sa boardroom kanina. Nang makita ni Isabela ang basang mukha ng lalaki, ang lahat ng pagdududa na kanyang naramdaman kanina ay tuluyang natunaw. Ngunit kasabay ng pagtunaw ng pagdududa ay ang pagdating ng isang napakabigat na tungkulin. Ang sabihin sa kanya ang katotohanang dudoktor sa kanyang buong buhay. Ligtas na po ang aking ina, Sir Leonardo. Salamat po sa lihim na tulong na ipinadala ninyo. Ngunit may isang bagay po kayong kailangang malaman. Isang katotohanan na matagal nang itinago ng sarili ninyong pamilya sa inyo. Dahan-dahang inilabas ni Isabela ang makapal at kayumangging sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Leonardo. Ano ito, Isabela? Iyan po ang orihinal na ulat ng aksidente ng inyong mga magulang noong taong 1900 at ang ebidensya kung paano binaliktad ni Santiago ang aking ama upang gawing salarin sa kanyang sariling krimen. Hinuha ni Leonardo ang sobre ng may pag-aalinlangan. Sa ilalim ng maliit na liwanag ng kandila ng kapilya, sinimula niyang basahin ang bawat pahina. Habang lumilipas ang mga minuto, ang kanyang muka ay unti-unting nawala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang kanyang mga kamay ay hindi na magawang hawakan ng matatag ang mga papel. Hindi ito totoo. Si Tito Santiago ang nagpalaki sa akin. Siya ang nag-alaga sa akin nung mamatay ang mga magulang ko. Hindi niya magagawa ito. Sinungaling ang ulat na ito. Ang boses ni Leonardo ay gumaralgal sa matinding sakit at pagtanggi. Nais niyang itapon ang mga papel. Nais niyang isigaw na ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit ang opisyal na bank transfer slip na may pirma ni Santiago at ang ulat ng mekaniko
ay mga ebidensyang hindi kayang pasubalian ng kanyang sariling isip. Ang taong itinuring niyang pangalawang ama, ang taong pinag-alayan niya ng kanyang buong katapatan at utang, na loob sa loob ng maraming taon, ay ang mismong nag-utos na patayin ang kanyang mga magulang. Gumuho ang buong mundo ni Leonardo sa kanyang harapan. Napayuko siya, habang ang kanyang malalawak na balikat ay nanginginig sa matinding pag-iyak na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang bawat patak ng kanyang luha sa malamig na sahig ng kapilya ay tila dumi ng kanyang sariling pamilya na dahan-dahang lumalabas. Dahan-dahang lumapit si Isabela at niyakap ng mahigpit ang nanginginig na katawan ni Leonardo. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Hinahayaan itong umiyak ng walang anumang pagpigil. Sa gitna ng madilim at tahimik na kapilyang yon, sila ay naging dalawang sugatang kaluluwa na magkasamang humaharap sa bagyo ng tadhana. Nandito ako, Leonardo. Hindi ka nag-iisa. Haharapin natin ang katotohanan ito ng magkasama. Ang bulong ni Isabela ay nagdala ng isang maliit na init sa nagyelong puso ni Leonardo. Hinawakan niya ng mahigpit ang palad ni Isabela. Pinaghahalo ang kanilang mga takot at pag-asa sa iisang hawak kamay. Ngunit ang kanilang panandaliang kapayapaan ay muling bumasag nang biglang tumunog ang telepono ni Leonardo sa loob ng kanyang bulsa. Ang pangalan ni Clarissa ay muling lumitaw sa screen. Masakit man, dahan-dahang sinagot ni Leonardo ang tawag. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses upang hindi nito mapansin ang kanyang pag-iyak. Leonardo, nasan ka? Huwag mong sabihin kasama mo na naman ang isabing pulubi na yan sa ospital. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, kung hindi mo paalisin ang babaeng yan sa kumpanya bago magbukas ang merkado bukas, ibubunya ko sa media ang lahat ng mga wad na ulat ng pananalapi na ginawa ni Victor upang ipitin ka. Tiyaking gagawa ka ng tamang desisyon kung ayaw mong makita ang pagbagsak ng Buena Vista Holdings. Ang malamig na boses ni Clarissa sa kabilang linya ay nagdala ng isang matinding banta na nagpabukas muli sa bagong yugto ng kanilang laban. Nang sumunod na umaga, napilitan si Leonardo na pansamantalang bumalik sa kumpanya upang ayusin ang biglaang krisis sa pananalapi at pigilan ang pamilya ni Clarissa sa tuluyang pagbawi ng kanilang mga puhunan. Naiwan si Isabela na mag-isa sa tabi ng higaan ng kanyang ina sa loob ng silid ng ospital, umaasang ang lahat ng hirap at gyera na kanyang pinagdaanan ay magbubunga na ng kapayapaan para sa kanilang pamilya. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang napakalayong pangarap. Bumukas ang pinto ng silid ng walang marahang pagkatok. Pumasok si Clarissa, suot ang kanyang mamahaling kasuotan, kasunod ang dalawang malalaking gwardiya ng kumpanya na may mga mukhang walang awang naghihintay sa bawat utos nito. Nang makita niya si Nanay Maria na nakahiga at dahan-dahang nagigising mula sa kanyang operasyon, isang mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarissa. Ayan, gising na pala ang dakilang palamunin. Isabela, akala mo ba ay maliligtas mo ang nanay mo gamit ang pera ni Leonardo? Ang pondong ginamit sa operasyon ng matandang yan ay nanggaling sa Emergency Executive Fund ng Buena Vista Holdings. Pondong pag-aari ng kumpanya na ang ibig sabihin ay pag-aari rin ng aking pamilya na may hawak ng pinakamalaking share. Kayo ay mga linta na walang alam kundi sumipsip sa yaman ng mga mayayaman. Ang boses ni Clarissa ay pumuno sa maliit na silid. Bawat salita ay tila isang lason na direktang tumatama sa nanghihinang puso ni Nanay Maria. Sumikip ang dibdib ng matanda habang nakatitig sa anak nitong si Isabela na pilit na tumatayo sa kanyang harap upang maging kalasag. Ma'am Clarissa, pakiusap po. Kakalabas lang po ng nanay ko sa operasyon. Kung may galit po kayo sa akin ninyo po ibuhos. Huwag sa harap ng nanay ko. Lumabas po tayo, pakiusap po. Ang boses ni Isabela ay nanginginig sa galit at takot para sa buhay ng kanyang ina. Ngunit mas lalo lamang itong ikinatuwa ni Clarissa. Lumabas? Bakit ako lalabas sa silid na binayaran gamit ang pera ng kumpanya ko? At dahil nagdulot ka ng malaking pinsala sa aming database dahil sa maling ulat mo kahapon, bilang Head of Human Resources,
Formal kong kinukumpiska ang lahat ng personal mong gamit dito bilang paunang bayad sa pinsalang ginawa mo. Itinuro ni Clarissa ang maliit na plastic na lalagyan sa ibabaw ng lamesa. Ang lalagyan kung saan nakatabi ang perang naipon ni Isabela at ang mga baryang ambag ng mga utility workers na ibinigay sa kanya ni Aling Nena kahapo. Kinuha ng isang gwardiya ang plastic na lalagyan. Binuksan ito ni Clarissa at walang awang itinapon ang mga barya at papel na pera sa malamig na sahig ng ospital. Oops! Mukhang muling dumasulas ang mga kamay ko. Pulutin mo ang mga yan, Isabela. Yan lang naman ang halaga ng buhay ninyo, mga barya na galing sa basura. Pulutin mo sa harap ng nanay mo para makita niya kung gaano kakawalang silbi. Tumingin si Nanay Maria sa kanyang anak na ngayon ay dahan-dahang lumuluhod sa sahig upang pulutin ang mga barya habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa malamig na semento. Ang matanda ay sinubukang magsalita. Pilit na iniuunat ang kanyang nanginginig na kamay patungo kay Isabela. Ngunit ang kanyang lalamunan ay walang boses na mailabas. Ang kanyang presyon ng dugo ay mabilis na umakyat. At ang kanyang muha ay agad na namutla bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at mawalan muli ng malay. Tingnan mo nga naman ang drama ng mag-inang ito. Let's go. Mukhang tapos ng palabas dito. Humalahak si Clarissa bago naglakad palabas ng silid kasama ang kanyang mga gwardiya. Ngunit sa kanyang mabilis na pag-ikot upang umalis, hindi niya napansin na nahulog ang isang maliit na pulang notebook mula sa kanyang mamahaling bag patungo sa ilalim ng higaan ng ospital. Mabilis na gumapang si Isabela upang kunin ang pulang notebook at itinago ito sa loob ng kanyang palda. Ngunit bago pa man niya matitigan ang notebook, ang aparatong sumusukat sa tibok ng puso ng kanyang ina ay biglang naglabas ng isang mabilis at nakatutulig na tunog ng alarma. Nagpapakita na ang tibok ng puso ni Nanay Maria ay tuluyan ng huminto. Mabilis na pumasok ang mga doktor at nurse sa silid. Tinutulak si Isabela palayo habang inihahanda ang defibrillator. Ihanda ang shock. 150 joules. Clear! Naiwan si Isabela sa gilid ng pader, yakap ang pulang notebook, habang ang kanyang buong mundo ay muling napuno ng matinding dilim at takot sa posibilidad na tuluyan ng mawala ang kanyang ina. Sa loob ng silid ng ospital, ang bawat segundo ay tila isang walang katapusang pag-aagaw buhay. Matapos ang pangalawang shock mula sa aparato ng mga doktor, ang mabilis at nakatutulig na tunog ng alarma ay dahan-dahang napalitan ng isang mahina, ngunit regular na tunog ng tibok ng puso sa monitor. Nailigtas si Nanay Maria, ngunit ang kanyang kalagayan ay nanatiling napakarupok. Tila isang maliit na kandila na anumang oras ay maaaring patayin ng kahit kaunting ihip ng hangin. Lumabas ang doktor at hinarap si Isabela na nakasandal pa rin sa pader, basang-basa ng pawis at luha ang mukha. Nailigtas natin ang iyong ina sa ngayon, Miss Reyes. Ngunit kailangan natin siyang manatili sa intensive care unit para sa masusing pagbabantay. At ang gamot na kailangan niya upang hindi muling umatake ang kanyang puso ay napakamahal. Sinabihan din kami ng administrasyon na ang guarantee letter mula sa inyong kumpanya ay pansamantalang hinarang ng lupon ng mga direktor dahil sa kasalukuyang investigasyon. Kung hindi natin mababayaran ang paunang halaga para sa mga gamot na yon, mapipital tayong ilipat siya sa pangkalahatang ward kung saan limitado ang ating mga pasilidad. Ang mga salitang iyon ng doktor ay tila isang panibagong pader na humarang sa tanging daan ni Isabela. Saan siya kukuha ng pera sa gitna ng gabi? Sino ang lalapitan niya ngayong alam niyang maging? Ang kapangyarihan ni Leonardo ay kasalukuyang iginigapos ng kanyang sariling pamilya. Habang nakatayo siya sa pasilyo, nakatitig sa kawalan, narinig niya ang marahang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang direksyon. Nang lumingon siya, hindi si Victor o si Clarissa ang kanyang nakita, kundi si Aling Nena, kasama si Mang Tomas na gwardiya sa lobby, at ang ilan pang mga utility workers at driver ng kumpanya. Dahan-dahang lumapit si Aling Nena,
May hawak na isang malaking lata ng gatas na may takip na plastic. Hindi ka nag-iisa, Isabela. Nang malaman namin ang ginawa ni Clarissa sa iyo kanina sa silid na ito, hindi namin kayang manatiling tahimik habang pinapanood ang pang-aapi sa isang tulad mo. Inilagay ni Aling Nena ang malaking lata sa mga nanginghinig na kandungan ni Isabela. Nang buksan ito ni Isabela, nakita niya ang bawat sulok niyon na napupuno ng mga lukot na papel na pera at maliliit na barya. Ang mga naipon ng mga maliliit na manggagawa ng kumpanya na kanilang ibinahagi upang makatulong sa operasyon ng kanyang ina. Ito ang aming ambag, anak. Hindi man ito kalakihan tulad ng mga tseke ng mga mayayaman sa itaas. Ngunit galing ito sa aming malilinis na kamay at tapat na puso. Ang bawat barya rito ay may kasamang panalangin para sa paggaling ng iyong ina. Huwag kang susuko, Isabela, dahil ang mga maliliit na tulad natin, kapag nagkaisa, ay may lakas na hindi kayang ibagsak ng kahit anong kapangyarihan. Naiyak si Isabela sa labas ng kapayapaan at pasasalamat. Niyakap niya si Aling Nena ng mahigpit, habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa ibabaw ng plastik na takip ng lata. Ang tunay na diwa ng bayanihan ng mga Pilipino ay muling sumibol sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Sa loob ng lata, sa ilalim ng mga barya, may napansin si Isabela na isang makapal na bundle ng malalaking papel na pera na nakabalot sa isang simpleng puting papel. Walang nakasulat na pangalan, kundi isang maikling mensahe lamang. Para kay Nanay Maria, huwag kang susuko. Alam ni Isabela ang sulat kamay na yon. Kay Leonardo. Kahit nakasalukuyang iginigapos ang kanyang mga kamay ng lupo ng mga direktor, gumawa pa rin siya ng paraan gamit ang kanyang sariling pribadong driver upang mag-abot ng malaking tulong para sa kanyang ina nang hindi nalalaman ng iba. Ang pag-aalaga ni Leonardo ay nanatiling buhay sa kabila ng lahat ng banta sa kanyang sariling posisyon. habang ang kanyang ina ay tahimik na nagpapahinga sa ilalim ng pagbabantay ni Aling Nena, Umupo si Isabela sa isang sulok ng silid at dahan-dahang inilabas ang pulang notebook na nahulog ni Clarissa kanina. Pinuksan niya ito at sinimulang basahin ang bawat sulat kamay na tala sa loob. Sa bawat pahina, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang notebook na ito ay naglalaman ng mga personal na password ng shadow account na ginagamit ni Clarissa at Victor upang ilipat ang pondo ng kumpanya sa ilalim ng pangalang S-1-8. Nakatala rin doon ang eksaktong IP address ng computer na ginamit ni Victor upang palitan ang ulat ng pananalapi ni Isabela sa boardroom kahapon. ito ang huling ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Isabela at maglalantad sa buong sindikato nina Santiago, Clarissa at Victor. Ngunit habang tinititigan niya ang mga datos, isang nurse ang pumasok sa silid at iniabot sa kanya ang isang plain na puting sobre na may nakasulat na kanyang pangalan. Miss Isabela, may nag-iwan po nito sa desk ng impormasyon para sa inyo. Isang driver daw po na mabilis ding umalis pagkatapos ibigay ito. Pinuksan ni Isabela ang sobre at binasa ang maikling sulat sa loob. Isabela, hawak ko ang orihinal na black box at ang mga ulat ng mekaniko na sumuri sa sasakyan ng mga magulang ni Leonardo noong taong 1978. Magkita tayo sa lumang talyer sa tapat ng lumang bodega ng kumpanya bago maghating gabi kung gusto mong makuha ang huling piraso ng katarungan para sa iyong ama at para kay Leonardo. Huwag kang magsasama ng kahit sino kung ayaw mong masira ang huli nating pagkakataon. Naramdaman ni Isabela ang marahang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang ito ay maaring isang patibong, ngunit alam din niyang ito ang tanging paraan upang tuluyan ng matapos ang paghihirap ng kanilang mga pamilya at mabigyan si Leonardo ng kapayapaang matagal na nitong hinahanap. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim habang si Isabela ay naglalakad patungo sa lumang talyer sa tapat ng bodega ng kumpanya. Ang bawat ihip ng hangin ay tila nagdadala ng babala ng panganib, ngunit ang hawak niyang pulang notebook ni Clarissa ay nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na lakas
upang magpatuloy. Sa loob ng madilim na talyer, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na may kulubot na mukha at nanginginig ang mga kamay. Si Mang Lito, ang dating mekaniko ng pamilya Buenavista na nagtago sa loob ng 25 taon dahil sa takot kay Santiago. Iniabot nito sa kanya ang orihinal na black box ng sasakyan at ang isang nakasulat na pag-amin na sinumpaan sa harap ng batas. Hindi alam ni Isabela, sa labas ng talyer, ay lihim na nagbabantay ang personal na driver ni Leonardo upang masigurong walang anumang masamang mangyayari sa kanya sa gitna ng madilim na gabi. Hinaumagahan, ang kapulungan ng mga stockholder at mga direktor ng Buenavista Holdings ay nagtipon para sa isang pambihirang pulong. Ang layunin ni Santiago ay malinaw. Ang tuluyan ng patalsikin si Leonardo bilang CEO at isampa ang kasong kriminal laban kay Isabela upang permanenteng patahimikin ang dalaga. Nakaupo si Leonardo sa tapat ng malawak na mesa. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may katatagan. Habang sina Clarissa at Victor ay may mga ngiting naghihintay sa formal na pagbasa ng kanyang pagtanggal sa posisyon. Kung wala na pong iba pang pag-uusapan, pipirmahan ko na ang kasunduan upang formal nang ilipat ang pamumuno ng kumpanyang ito sa aking pangalan. Ang boses ni Santiago ay puno ng ngit-ngit ng tagumpay, habang inaabot ang gintong panulat upang pirmahan ang dokumento. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, ang marahang pagtulak sa mabibigat na pinto ng boardroom ay bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi pa tapos ang pagpupulong na ito, Sir Santiago. Pumasok si Isabela sa loob ng boardroom. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot, at ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang matatag na babaeng hawak ang katarungan. Ang kanyang pagpasok ay naging posible sa tulong ni na Aling Nena at Mang Tomas na gwardiya, na ginamit ang kanilang mga susi upang buksan ang mga elektronikong lock ng pinto sa kabila ng mahigpit na utos ni Victor. Ano ang ginagawa ng basurang ito rito? Gwardiya, ilabas ang babaeng yan. Hiyaw ni Clarissa habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ngunit walang sinumang gwardiya ang lumapit dahil si Mang Tomas mismo ang nakatayo sa tabi ng pinto, nakabantay para sa kaligtasan ni Isabela. Inilagay ni Isabela ang makapal na folder sa ibabaw ng mesa ng boardroom at sinimulan ang pagpapakita ng mga ulat sa malaking screen. Narito po ang pinalaulat ng pananalapi na naglalaman ng mga personal na password ng shadow account na ginamit ni na Clarissa at Victor sa ilalim ng pangalang S-188 upang ilipat ang pondo ng kumpanya. At narito rin po ang IP address ng computer na ginamit ni Victor upang palitan ang aking ulat kahapon, upang palabasin na ako ang nadnakaw. Nanlaki ang mga mata ng mga direktor habang binabasa ang mga datos. Ngunit hindi doon tumigil si Isabela. Inilabas niya ang orihinal na black box at ang sinumpaang pahayag ng mekaniko mula sa taong 1,900 At higit sa lahat, narito po ang patunay na ang aksidenteng pumatay sa mga magulang ni Leonardo Buenavista noong taong 1,900 Walo ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay na pinundohan ni Santiago Buenavista upang makuha ang buong kontrol ng kumpanyang ito. Bago niya isinisi ang lahat ng pagnanakaw sa aking yumaong ama na si Mario Reyes upang gawin siyang scapegoat. Gumuho ang katahimikan ng boardroom, napalitan ng malalakas na hiyaw ng gulat mula sa mga direktor. Galit na tumayo si Santiago. Ang kanyang muka ay naging pulang-pula sa matinding galit habang mabilis na lumalapit kay Isabela upang marahas na agawin ang mga papel sa kanyang kamay. Sinungaling ka! Isang huwad na dokumento ang lahat ng yan! Papatayin kita! Hiyaw ni Santiago habang iniangat ang kanyang kamay upang saktan si Isabela. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay nito sa dalaga, mabilis na humarang si Leonardo sa harap ni Isabela. Sinalo niya ang braso ni Santiago. Hawak ito ng napakahigpit na nagdulot ng panandaliang paghinto ng hininga ng matanda. Ang mga mata ni Leonardo ay nag-aapoy sa galit na matagal nang itinago sa kanyang puso.
Ang pagpili niya sa katotohanan, kaysa sa maling utang na loob, ay tuluyan ng nagpalaya sa kanyang puso. Huwag mo siyang hahawakan, Tito. Tapos na ang mga kasinungalingan mo. Tapos na ang takot ko sa'yo. Binitawan ni Leonardo ang kamay ni Santiago nang may kasamang marahas na pagtulak, dahilan upang mapaatras ang matanda patungo sa kanyang upuan. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang mga opisyalang pulisya na pinangunahan ni Mang Tomas at Aling Nena. Palihim na tumayo si Clarissa upang tumakas patungo sa likod na pinto. Ngunit mabilis siyang hinarang ng 2 pulis na may hawak na mga posas. Ngunit sa kabila ng pagdating ng mga awtoridad, biglang humalahak si Santiago ng napakalakas, isang baliw na tawa na pumuno sa buong silid ng boardroom. Inilabas niya ang isang nakatuping dokumento mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa lahat. Hahaha! Akala ninyo ba ay nanalo kayo, Leonardo? Tingnan mo ito. Nung 1 linggo pa, bago ninyo pa malaman ang tungkol sa shadow account, nailipat ko na ang lahat ng natitirang ari-arian at pondo ng Buena Vista Holdings sa isang offshore account sa labas ng bansa. At ngayong araw, formal ko nang idinedeklara ang bangkarota ng kumpanyang ito. Wala kayong makukuha, kundi isang walang laman na shell ng gusali. Ang baliw na tawa ni Santiago ay dahan-dahang napawi nang pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng formal na uniforme mula sa kawanihan ng pagsisiyasat sa pananalapi. Kasunod ang abogado ng Bangko Sentral. Masyado kang naging mabilis sa iyong mga transaksyon, Sir Santiago. Ngunit mas naging mabilis ang batas. Dahil sa mga dokumento at password na ipinadala sa amin ni Miss Isabela kagabi mula sa pulang notebook ni Clarissa, formal nang hinarang ng pamahalaan ang lahat ng tangkamong paglipat ng pondo patungo sa labas ng bansa 2 oras ang nakalipas. Ang lahat ng ari-arian ng Buena Vista Holdings ay kasalukuyang ligtas at nasa ilalim ng pangangasiwa ng batas upang maibalik sa tunay na pamunuan ni Leonardo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na tumama sa gitna ng ulo ni Santiago. Ang dokumentong kanyang ipinagmamalaki ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri patungo sa sahig. Ang kanyang mukha ay agad na nawalan ng kulay at ang kanyang tuhod ay nanghina, dahilan upang mapaupo siya muli sa kanyang upuan nang walang anumang lakas. Isinara ng mga pulis ang bakal na posas sa mga kamay ni na Santiago, Victor at Clarissa. Ang tunog ng bakal na posas na dahan-dahang sumasara ay tila isang formal na pagtatapos ng kanilang mahabang panahon ng pagnanakaw at pang-aapi. Ilabas ninyo ako rito! Victor, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Leonardo, pakiusap po. Huwag ninyong hayaang ipakulong ako. Hiyaw ni Clarissa, habang dahan-dahang kaladkari ng mga pulis palabas ng boardroom, habang si Victor ay nanatiling nakatungo. Walang magawa kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo. Makalipas ang ilang oras, nagtungo si Leonardo sa silid ng detensyon kung saan kasalukuyang nakakulong si Santiago habang naghihintay ng formal na paglilipat sa pambansang bilangguan. Ang silid ay tahimik at malamig. Nag-iwan lamang sa 2 na naghaharap sa pagitan ng isang makapal na salamin. Nakatitig lamang si Leonardo sa kanyang tiyuhin. Wala na ang kapangyarihan at ang nakatatakot na tindig ni Santiago. Ang nakaupo doon na yon ay isang matandang lalaki na may kulubot na muka, nakayuko, at tila ba pasan ang bigat ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Bakit po, Tito? Bakit inyo ginawa iyon sa mga magulang ko? Minahal ka nila. Minahal kita bilang aking pangalawang ama. Lahat po ba ng pag-aalaga mo sa akin sa loob ng 25 taon ay bahagi lamang ng isang malaking pagpapanggap? Ang bowes ni Leonardo ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding sakit ng isang taong pakiramdam ay nawala ng pamilya sa pangalawang pagkakataon. Tumingala si Santiago at ang kanyang mga mata ay napuno ng totoong luha ng pagsisisi na matagal lang itinago ng kanyang sariling kasakiman. Patawarin mo ako, Leonardo. Nung una, naging masakit para sa akin na laging ang iyong ama ang nakatayo sa liwanag
habang ako ay nananatili sa kanyang anino. Ang selos ang pumatay sa aking kaluluwa. Ngunit sa bawat gabi na nakikita kita pagkatapos ng aksidenteng iyon, ang aking konsensya ay dahan-dahang pumapatay sa akin. Ang pag-aalaga ko sa iyo, yun lamang ang tanging paraan na alam ko upang mabawasan ang matinding takot at pagsisisi sa aking puso. Ngunit hindi ko alam na ang bawat yakap ko sa iyo ay may kasamang dugo ng iyong mga magulang. Patawarin mo ako, anak. Ang matandang lalaki ay tuluyan ng humagulgol sa pag-iyak. Idinidikit ang kanyang nanginginig na palad sa makapal na salamin ng silid. Dahan-dahang iniangat ni Leonardo ang kanyang sariling kamay at idinikit ang kanyang palad sa tapat ng palad ni Santiago sa kabilang panig ng salamin. Ang kanilang huling hawak kamay sa pamamagitan ng salamin ay puno ng mga luha ng pagpapatawad, ngunit may kasamang matinding katarungan. Pinatatawad ko na po kayo, Tito. Ngunit ang batas ang kailangang maghari upang ituwid ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Tumayo si Leonardo at dahan-dahang lumakad palabas. Hinahayaan ang dumi ng nakaraan na manatili sa loob ng silid ng bilangguan. Nang bumalik si Leonardo sa kanyang malawak na opisina, ang sikat ng araw sa labas ay nagsisimula ng pumasok sa malalaking bintana. Nagpapakita ng isang bagong simula para sa Buena Vista Holdings. Ngunit nang tumingin siya sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakita niya ang isang simpleng puting sobre na naiwan sa tapat ng kanyang upuan. Binuksan niya ang sobre. Sa loob niyon ay ang lumang ID card ni Isabela at ang isang maikling sulat ng pagbibitiw. Sir Leonardo, tapos na po ang aking misyon sa kumpanyang ito. Ligtas na po ang aking ina at nakuha na natin ang katarungan para sa aking ama at para sa iyong mga magulang. Nais ko na pong bumalik sa Nueva Ecija upang mamuhay ng tahimik kasama ang aking pamilya. Maraming salamat po sa lahat ng tulong at sa panandaliang pagtitiwala. Mananatili ka sa aking mga panalangin. Isabela. Nanigas ang katawan ni Leonardo habang hawak ang sulat. Ang silid na dati ay puno ng kapangyarihan ay biglang naging napakalawak at napakalungkot para sa kanya, nang wala ang tanging babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay at pagmamahal. Ang malawak na luntiang palayan ng Nueva Ecija ay dahan-dahang sumasayaw sa ilalim ng mainit at gintong liwanag ng araw. Ang simoy ng hangin sa probinsya ay sariwa, may dalang amoy ng basang lupa at bagong aning palay. Isang malaking kataliwasan sa mausok at mapanghusgang lungsod ng Maynila. Dito, sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan, muling natagpuan ni Isabela ang kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ang kanyang ina na si Nanay Maria ay nakaupo sa maliit na balkonahe. Ang kanyang mukha ay may malusog na kulay na at may banayad na ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang operasyon ay naging matagumpay. At sa bawat araw na lumilipas, ang lakas ng matanda ay unti-unti nang bumabalik. Inayos ni Isabela ang kanyang simpleng sombrero habang naglalakad patungo sa gilid ng palayan upang tulungan ang kanyang mga kapitbahay sa pag-aayos ng mga binhi. Kahit natahimik ang kanyang buhay rito, may isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling nangungulila. Sa bawat gabi na nakatingin siya sa bituin, hindi niya maiwasang maalala ang malalambot na daliri ni Leonardo na nagpapahid ng gamot sa kanyang sugatang kamay, ang boses nito sa loob ng madilim na kapilya at ang yakap na nagligtas sa kanya mula sa bagyo. Nakalimutan na kaya niya ako? Masaya na kaya siya sa kanyang kumpanya na yung malinis na ang pangalan ng kanyang pamilya? Ang tanong na iyon ay nanatiling isang tahimik na bulong sa kanyang isip. Habang naglalakad siya pabalik Siemblabulak sa nakita niya ang isang pamilyar na madilim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa tabi ng makitid na daang lupa ng palayan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang matangkad na lalaki. Walang suot na mamahaling Amerikana, walang pormal na kurbata, at walang maskara ng isang malamig na CEO.
Si Leonardo ay nakasuot lamang ng isang simpleng puting kamisyeta at maong. Ngunit ang kanyang mga mata nang makita si Isabela ay naglalaman ng isang walang kapantay na init at kagalakan. Dahan-dahang tumakbo si Isabela patungo sa kanya. Ang kanyang mga sapatos ay humahampas sa damuhan ng palayan, habang ang kanyang puso ay pumupulsok ng mabilis sa labas ng kagalakan. Huminto siya sa harap ng lalaki, hingal na hingal, ngunit may mga mata na puno ng luha ng matagal na pangungulila. "Sir Leonardo, bakit po kayo nandito?" "I told you, Isabela. Huwag mo na akong tatawaging sir kapag tayo lang ang magkasama. Leonardo lang." Ang boses ni Leonardo ay mababa. May kasamang malambot na tawa habang dahan-dahang hinahawakan ang dalawang kamay ni Isabela. Ang init ng kanyang palad ay muling nagpatahimik sa buong mundo ng dalaga. "Inayos ko na ang lahat sa Maynila, Isabela. Ang Buena Vista Holdings ay pormal na nating nalinis mula sa mga masasamang tao. Si Aling Nena ay ginawa ko ng pinuno ng pamamahala sa mga pasilidad ng kumpanya upang mabigyan siya at ang iba pang mga utility workers ng mas maayos na buhay na karapat-dapat para sa kanila. Ngunit sa bawat araw na nakaupo ako sa aking malawak na opisina, napagtanto ko na ang lahat ng tagumpay na yon ay walang saysay kung wala ang babaeng nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng danggal at pag-ibig. Narito ako dahil gusto kong simulan ang aking buhay kasama ka, Isabela. Dito sa probinsya, kung saan walang kasinungalingan, walang maskara, kundi ikaw at ako lamang." Dahan-dahang inilabas ni Leonardo ang kanyang sariling lumang locket mula sa kanyang bulsa. Ang locket ng kanyang yumaong ina na itinago niya sa loob ng maraming taon. Binuksan niya ito sa harap ni Isabela. Sa loob niyon ay may nakasulat na maliit at lumang ukit. "Kay Mario, tapat na kaibigan ng pamilya Buenavista. Ang kuwintas mo at ang kuwintas ko ay iisa, Isabela." Ang ating mga magulang ay matalik na magkaibigan na nagtanggol sa katotohanan hanggang sa huli. Ang ating pagtatagpo ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pangako ng nakaraan na kailangan nating ipagpatuloy. Naiyak si Isabela sa labas ng kaligayahan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan, at ang lahat ng watok na kanyang pinagdaanan sa Maynila ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang napakagandang bukas sa piling ng lalaking kanyang minamahal. Dahan-dahang inilapit ni Leonardo ang kanyang muka sa dalaga. Dahan-dahang hinahawakan ang pisngi ni Isabela gamit ang kanyang mainit na daliri. Bago marahang isandal ang kanyang TR forehead sa forehead ni Isabela. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng gintong liwanag ng papalubog na araw sa palayan. "Will you let me be a part of your family, Isabela? Will you let me build a real home with you?" "Opo, Leonardo. Opo." Ang sagot ni Isabela ay maikli, ngunit sapat upang punuin ang buong buhay ni Leonardo ng walang katapusang kapayapaan at pag-asa. Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Nueva Ecija, ang dalawang sugatang kaluluwa ay tuluyan ng nakatagpo ng kanilang sariling landas ng paghilom at tunay na pag-ibig. Lumipas ang isang buong taon na parang isang mahinahong agos ng sapa na dahan-dahang nagpapakinis sa mga magagaspang na bato ng nakaraan. Sa maliit na bakuran ng kanilang bagong bahay sa Nueva Ecija, ang amoy ng mga namumukadkad na bulaklak ng sampagwita ay humahalo sa malamig na hangin ng hapon, nagdadala ng isang pamilyar at masarap na pakiramdam ng kapayapaan. Sa balkonahe, nakaupo si Nanay Maria habang masayang nakikipagkwentuhan kay Aling Nena na lumuwas mula sa Maynila para sa isang maikling bakasyon. Ang matanda ay wala na ng bakas ng sakit sa kanyang mga mata, at ang bawat tawa nito ay tila isang musika na nagpapatunay na ang pagsubok ay natapos na. Si Aling Nena naman, na ngayon ay mas maayos na ang pamumuhay, ay patuloy na nag-aabot ng mga kwento tungkol sa mga positibong pagbabago sa Buena Vista Holdings, na ngayon ay pinamumunuan na ng mga tapat at mabubuting tao. Sa gilid ng hardin, nakatayo si Isabela, habang marahang hinahaplos ang kanyang tiya na dahan-dahan ng lumalaki.
dahil sa bagong buhay na kasalukuyang sumisibol sa loob niyon. Isang taon na silang kasal ni Leonardo, isang simpleng kasal na sinaksihan ng kanilang mga mahal sa buhay at ng mga maliliit na manggagawa na tumulong sa kanila sa oras ng kagipitan. Naramdaman ni Isabela ang dalawang mainit na braso na dahan-dahang yumakap sa kanya mula sa likod. Si Leonardo. Ipinatong ni Leonardo ang kanyang baba sa balikat ng asawa, habang ang kanyang malalambot na kamay ay sumabay sa paghaplos sa tiyan ni Isabela. Masaya ka ba rito, Isabela? Sobra, Leonardo. Dito ko naramdaman na hindi natin kailangan ng napakaraming yaman upang maging masaya. Ang kapayapaan ng puso at ang pamilyang kasama natin sa bawat araw ay sapat na. Tumingin si Leonardo sa malawak na kalangitan na dahan-dahang nagpapalit ng kulay mula sa kahel patungo sa malalim na asul. Naka-move on na ba at nagpatawad na ba sila? Oo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugog ang pagbura sa nakaraan, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang galit na maghari sa iyong bukas. Pinatawad na ni Leonardo si Santiago, at si Isabela naman ay tuluyan ng pinalaya ang kanyang puso mula sa pot kina Clarissa at Victor. Alam nilang ang batas ay kasalukuyang nagpapatupad ng katarungan sa likod ng rehas. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay hindi nanggaling sa pagpaparusa sa iba, kundi sa kanilang sariling pagtanggap sa tadhana. Nakatagpo ba sila ng tunay na kapayapaan? Sa ilalim ng simpleng bubong na ito, natagpuan ng dalawang sugatang kaluluwa ang kanilang tunay na tahanan. Wala ng mga lihim, wala ng mga takot, at wala ng mga gabi ng pangamba. Ang bawat umaga ay nagdadala ng bagong pag-asa at bawat gabi ay may kasamang mahimbing na tulog sa piling ng isa't isa. Anong aral ang naiwan para sa mga tagapakinig? Ang kwento ni na Isabela at Leonardo ay isang patunay na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa taas ng posisyon sa lipunan. Ang pinakamahalagang yaman ng tao ay ang kanyang katapatan, ang kanyang pamilya, at ang lakas ng loob na piliin ang tama sa kabila ng lahat ng sakit. Ang katotohanan, kahit gaano pa katagal na ibaon sa ilalim ng lupa, ay palaging makakahanap ng daan upang lumabas at magdala ng katarungan. Bilang personal na pagsusuri ng may akda, ang buhay ay parang isang palayan. Kailangan mong dumaan sa bagsak ng ulan, sa putik, at sa matinding sikat ng araw bago mo makuha ang pinakamagandang ani. At para kina Isabela at Leonardo, ang kanilang pag-ibig na isinilang sa gitna ng bagyo ay patuloy na mamumukadkad at magsisilbing inspirasyon na kahit gaano kahaba ang gabi, ang umaga ay darating pa rin para sa mga taong patuloy na naniniwala sa lakas ng katotohanan.